Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 281 hanggang 290. Ito ay imposible. Ito ay imposible. Tiningnan ni James ang data na nakadisplay sa screen ng laptop at galit na hinampas ang mesa, paanong mataas ang box office nila. Paano ito posible? Kaharian ng langit ito ay isang kasinungalingan. Ito ay isang kasinungalingan. Ako ay nagpoprotesta. Gusto kong magprotesta. Sa oras na ito, ang pagpupulong ng bilog na mesa ay hindi kasing lakas ng dati, at lahat ng naruroon ay ibinaba ang kanilang mga ulo at nanatiling tahimik. This time, naramdaman na lang nila na namamaga ang kanilang mga mukha. Upang ma-screen ng sabay-sabay, nagkusa akong gumastos ng $10 million para sa public relations. Akala ko ito ay isang napakagandang ideya sa oras na iyon. Pagkatapos ng lahat, napakadaling mamigay ng $10 million. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kabilang partido ay ganap na nagtayo ng isang malaking hukay na naghihintay sa kanila na tumalon dito, at sila ay tumalon ng walang pag-aalinlangan, kahit na tinawag ang kabilang partido na bobo habang tumatalon. Bilang resulta, napagtanto nila ngayon na sila mismo ang mga tanga. So paano ang protesta? Sa oras na ito, walang magawa ang isang taong nakaupo sa hilaga. James, nakita mo na ba ang eksena sa kanilang ticket hall? Nagsisimula ang mga manunood mula sa ticket counter. Pumipila hanggang sa pinto, lumiko sa isang kanto, pumila sa ticket counter, at pagkatapos ay tumalikod muli at pumila sa pinto. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring peke, at marami sa ating mga mamamayan ang pumasok, at ang resulta nito ay. Ano ang resulta? Sumigaw si James, mas malala ba ang pelikula natin kaysa sa kanila? Kinansela nila ito. Walang paraan para kanselahin ito. Dahan-daw ang sinabi ng tao, pagkatapos na mapanood ito ng mga mamamayan ng ating bansa, ang resulta ay kumpara sa Big Rivers, ang tanging kapuri-puri sa ating pelikula ay ang sandali ng pagsabog. Pagkatapos magsalita, dito, walang magawa siyang idinagdag, ito ay dahil sa iba't ibang tema ng mga pelikula. Paano ito posible? Paano ito posible? Sumigaw si James na parang baliw, the movie about the kingdom of heaven, paano maaabot ng industriya ang antas na ito sa magdamag? Natutunan nila kung paano gumawa ng mga pelikula mula sa amin. Ngayon sasabihin mo sa akin na ang tanging magagawa natin sa pelikulang ito ay ang pagsabog. Pagsabog. Ano ang pinagkaiba ng pagpapaayos ng buhok sa pulubi? Dear James, umiling ang isa pang tao at nagsabi, hindi kami mayaman, at hindi kami pulubi. Sa tingin ko kailangan mo nang huminahon. Ako. Galit na galit ako. Tumahimik ka. Inikot ni James ang screen ng computer para harapin ang 7 pang tao, tingnan mo, ano ang nangyayari sa labas. Napapaligiran tayo ng mga mamamayan. Nagmamarcha sila. Yung mga baliw. Agad silang tinawag ng mga pinuno sa notebook. Natigilan ang lahat. Sa larawan, hindi mabilang na mga mamamayang Amerikano ang nagpapakita sa mga lansangan na may hawak na mga karatula sa kanilang mga kamay. Ang mga karatulang iyon ay nagbabasa ng mga slogan tulad ng Break the Movie Monopoly, We Want to Watch, The Jang-Hu, Against Hollywood, at iba pa. Ang kahulugan ay napakalinaw. Sabi nyo, natatakot kayo naman ako sa takilya ang mga pelikula ng kabilang partido, kaya sinasadya nyong huwag kaming manood ng magandang pelikula. Mga duwag kayo. Paano nangyari ito? Nagulat ang isang tao, ano ang nangyayari sa mga taong ito? Ano pa ang maaaring mangyari? Napabuntong hininga si James, halos mabaliw na parang toro pagkatapos makakita ng dugo, napanood ng mga tao sa ating bansa ang The Jang-Hu sa Heavenly Cinema, at pagkatapos ay nag-post ng kanilang mga komento sa forum ng ating bansa. Pagkatapos ay may mga tao rin na pumunta upang panoorin ang trailer, at pagkatapos ay ipinasa nila ito ng paisa-isa, at iyon na. Ngunit pagkatapos, hindi naman kasi may demonstration, di ba? Ang isa pang tao ay nagtaka, noon pa man ay may mga lokal na regulasyon sa proteksyon ng pelikula, hindi sila dapat masyadong nasa sabik. Lahat ng ito ay dahil sa 10 milyon na iyon. Nagsimula na namang umungol si James. Hindi ko alam kung sino ang nagpahayag ng katotohanan na gumastos tayo ng 10 milyon para sa lakayin ng takilya ng The Jang-Hu. Noong una ay wala ito, ngunit ngayon ay alam na ng grupong ito ng mga tao na tayo ay isang grupo ng mga tanga. Isang grupo ng mga makasarili na tanga. Sa tingin nila tayo ay mga duwag na naglalakas loob na pumunta sa langit para sa lakayin ang takilya ngunit hindi nang ahas na palayain tayong lahat, The Jang-Hu, mga unan. Karaniwan naming ipinagmamalaki kung gaano kami kalakas at hindi naglalakas loob na humamon sa mga kritikal na sandali. Matapos marinig ang sinabi ni James. Lahat ay ganap na natahimik sa pagkakataong ito. Walang kwenta ang pagpunta sa langit para mag-snipe sa takilya. Palaging may kompetisyon sa industriya ng pelikula, at ang kompetisyon ay para sa takilya. Madalas pinipili ng mga taong nakikipagkumpetensya na magpalabas ng mga pelikula sa isang araw para makipagkumpetensya sa takilya. Ito ay normal. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nila dapat ginawa, hindi na lang sana binaril sa langit pero hindi dito pinakawalan. Ito ay tulad ng pagpunta sa bahay ng ibang tao upang tumawag para sa isang hamon, at pagkatapos ay sasabihin mo na mayroon kang isang 80 taong gulang na ina at isang 2 taong gulang na sanggol sa bahay.
Ito ay ang parehong dahilan na hindi mo nais na ang mga tao ay dumating upang makipag-away sa iyo. Sa madaling salita, hindi mo iniisip kung ikaw ay isang duwag. Hindi ka takataka na tuwang-tuwa ang mga taong iyon. Kung hamanin mo ang iba at hindi ka man lang maglakas loob na hamanin ang iyong sarili, hindi ba't duwag iyon? Lalo na para sa isang bansang tulad ng Kini, na palaging kinuha ang patas na pamahalaan bilang slogan nito, ang paggawa nito ay natural na magiging lubhang hindi nasisiyahan sa mga mamamayan. Kung ang teknolohiya ng holographic projection sa online game Carnival noon ay maituturing lamang na isang maliit na sampal sa mukha, ngayon ay ang pangalawang alon ng maliliit na sampal sa mukha ni Hong Dali, na hindi kailanman sumampal sa mukha, talagang humanga si James at ang iba pa. Hindi ko na kaya. Sa oras na ito ay isang katanungan kung ang Dojangho ay ilalabas sa kanilang bayan. At kung patuloy itong mangibabaw sa takilya pagkatapos nitong ilabas, ay tuluyan na silang madidisgrasya. Sa pagkakataong ito, alam na talaga nila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lobo sa unahan at tigre sa likuran, at mukhang delikado kahit paano nila piliin. Sa kanya, galit na inihagis ni James ang laptop, ito ay something na kalayaan. Pagkakapantay-pantay, kalayaan, gusto lang kainin ni James ang mga salitang ito ngayon sa tiyan. Ang ikatlong araw ng pagpapalabas ng The Heaven Slaying the Dragon, The Great Rivers and Lakes, sa Kaharian ng Langit. Kini, isang bansa na nagsasabing pantay at malaya, sa wakas ay hindi nakayanan ang panggigipit ng opinyon ng publiko mula sa sarili nitong mga mamamayan at binuksan ang mga pintuan nito. Alas 10 ng umaga, sabay-sabay itong ipalalabas sa lahat ng mga sinihan sa buong bansa. Sa oras na ito, si Hong Dali, na palaging nagtatago sa dilim at hindi sumampal sa kanyang mukha, sa wakas ay nagpakita ng kanyang mga pangil. Nag-premiere sa 10 o'clock, ang average na rate ng occupancy sa lahat ng mga sinihan ay umabot sa 56%, at ang box office ay nakakuha ng $6.8 million sa isang screening. At ito ay simula pa lamang. Sa 12 o'clock lunchtime show, umabot sa 78% ang average occupancy rate sa Kini Cinemas nationwide, na muling kumita ng $9.2 million sa takilya. Nagmamadali ang mga tao para sabihin sa isa't isa, at ang mga paksa ng talakayan ay tungkol sa plot at martial arts action ng The Heaven and the Dragon Slayer, Jangho. Ang mga ulat tungkol sa The Jangho ay napakalaki, at ang buong industriya ng pelikula at telebisyon ng Janlaime ay nawasak tulad ng isang buhawi, na parang sinalanta ng isang oso. Dumaan ang mga taniman ng mais. Alas 3 ng hapon, umabot sa 85% ang attendance rate, at mahigit 10 milyon ang box office. Nang lumabas ang mga tao sa sinihan na may nasisiyahang ekspresyon sa kanilang mga mukha, lahat sila ay nagpahayag ng kanilang pananabik ng ini-interview ng mga mamamahayag. Diyos, Kung Fu sa Kaharian ng Langit, Kung Fu, talagang kamangha-mangha. Alam mo Kung Fu, iyan ang lahat ng tunay na Kung Fu. Sabi ng isang male movie fan while gesturing at the martial arts moves, sa isang galaw lang, nabali ang puno na may makapal na braso. Diyos ko, talagang Kung Fu yan. Ito ay isang close-up na kuha, at tiyak na iba ito sa karaniwang mga special effect. Napakagwapo at cool ni Zishao mo. Plano kong lumipad sa langit para hanapin siya bukas, at gusto kong manganak ng isang bata para sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga ng pelikula kaya napasigaw sila, napaka-estilo niya. Ang plot ng buong pelikula ay maaaring buuin sa twists at turns. Kumpara sa pelikulang ito, ang nakaraang, Ace Raid, at Screaming Hour, ito ay isang bagay na isinulat lamang ng isang bata. Ang isa pang propesyonal na tao ay nagsabi, mangyaring patawarin ang aking hindi naaangkop na pagpili ng mga salita, ngunit kapag iniisip ko ang mga hanggal na baboy sa Hollywood, talagang ginamit nila ang gayong pelikula upang hamunin ang The Jangho. Well, medyo nasasabik ako. Mangyaring payagan akong sabihin ang huling salita sa mga taong iyon, asterisk. Pagkatapos ay gumawa siya ng napakarilag na kilos gamit ang kanyang gitnang daliri. Pagkatapos ng 3 screening, nakakuha ito ng higit sa $25 milyong sa takilya. Ang insidenteng ito ay lubos na naalarma sa nangungunang pamunuan ng Kini. Upang maprotektahan ang mga lokal na pelikula at maiwasan ang kumpanya ng pelikula na magdusa ng napakabigat na pagkalugi, hindi pinansin ng nangungunang pamunuan ng Janlaime ang pagsalungat ng publiko at sa wakas ay gumawa ng pansamantalang desisyon na magbukas na lamang ng isa pang screening sa alas 10 ng hating gabi, at pagkatapos ay aalisin ang The River sa mga istant. Ang tinig ng kawalang kasiyahan ng publiko ay lumakas at lumakas, ngunit pagkatapos ng lahat, ang mga individual ay hindi maaaring lumaban-laban sa makina ng Estado. Matapos ang huling protesta ay hindi naging epektibo, ginawa ng mga tao ang kanilang pinakamahusay na pagsisikap sa alas 10 ng hating gabi. Ang rate ng pagdalo ng mga sinihan sa buong bansa ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas sa kasaysayan. 102%. Hindi mabilang na mga tao ang nagsisiksikan sa aisle para lang masilayan ang mahiwagang estatwa, ang maalamat na pagong, ang maalamat na kung fu na kayang basagin ng isang maliit na puno gamit ang isang palad, at ang mga kakaibang paikot-ikot. Isang hindi inaasahang ngunit makatwirang plot. Sa katunayan, sa orihinal, maaaring hindi magkaroon ng ganoong resulta ang pelikulang ito,
ngunit sinabi ng nangungunang pamunuan ng Limey na aalisin ito sa mga istant ng gabing iyon, kaya kahit na ang mga manunood na hindi pa interesado sa pelikula noon ay nakarinig ng balita ay hindi na maupo hindi na nila ito muling panoorin. Wala akong pagkakataon sa buhay ko, kaya mas gugustuhin kong gumastos ng pera at mag-adik muna dito. Bilang resulta, ang The Legend of Heaven and Dragon Slaying ay ipinalabas lamang sa kini sa loob ng isang araw at lumikha ng isang mito na halos $40 milyong sa pagbubukas ng box office. Inalis ito sa mga istant at naging alamat sa kasaysayan ng mga pelikula. Naniniwala ako na kahit man lang sa loob ng ilang dekada, walang makakasira sa alamat na ito. Hindi niya kailanman sinampal si Hong Dali sa mukha, ngunit kapag ginawa niya ito ay nakakagulat. Sa oras na ito, lampas sa inaasahan ng lahat, ang himala ng The Heaven and the Dragon Slaying the Great Rivers and Lakes ay nagpapatuloy pa rin na kumakalat ng walang kabuluhan sa antas na hindi maiisip ng lahat. Hollywood. Ito ay na ang ikalimang roundtable meeting na ginanap sa paligid ng The Heaven and the Dragon Slaying the Great Rivers and Lakes. Kailanman sa kasaysayan ay hindi naganap ang mga pagpupulong ng kasing dalas ng isang ito. 40 milyon sa takilya. Isang araw lang, 40 milyon na sila sa box office. Hinampas ni James ang mesa at umungol, ang kabuuan ng dalawang pelikula nating, Ace Raid, at Screaming Hour, ay 1,10,000 lang. 10 milyon. At ngayon ang mga batang may diferensya sa pag-iisip ay hindi na nanonood. Ang tanging paksa na pinag-uusapan nila araw-araw ay ang tunay na martial arts ng alibughang Hong Dali. Umungol siya at tuluyang naupo sa kanyang upuan sa pagkabigo. Sabi, maaari pa ba akong maglaro ng masaya mula ngayon? Dear James, sabi ng isang tao, huwag mo itong masyadong pansinin. Ang pansamantalang mga pakinabang at pagkalugi ay wala. Ang pinakamahalagang layunin natin ay tumutok pa rin sa San Francisco International Film Festival sa loob ng 6 na buwan. Oo, ang dalawang pelikulang, Ace Raid, at Screaming Hour, ay mga preview lang, at ang pangunahing focus namin ay hindi sa kanila sa ngayon, mabagal na sabi ng isa pang tao. Hindi ba malapit nang ipalabas ang iyong pelikula? Pagkatapos ay maaari tayong gumawa ng isang magandang pagbabalik. Nakapanlulumo ang kapaligiran, ngunit hindi ito pananghinaan ng loob. Nagawa ng Hollywood na umunlad hanggang ngayon, at nahaharap ito sa maraming hamon. Kung natamba ito ng ganoon kadali, hindi ito tatawaging Hollywood. Dagdagan ang pamumuhunan. Gusto kong dagdagan ang pamumuhunan. Si James ay sumigaw ng baliw, hindi ako naniniwala na hindi ko matatalo ang Hong Dali na iyon. Kung hindi siya matatalo ng alibughang anak, tatalikuran ko ang industriya ng pelikula at telebisyon sa hinaharap. Kung tutusin, hindi nakakagulat na galit siya. Ay parehong mga kabataan, si Hong Dali ay nagdiwang ng kanyang 18 kaarawan ngayong taon. Kung ikukumpara sa iba, masyadong halata ang agwat ng lalaking ito sa iba. For the sake of face, James has to stand up no matter what. Well, kung kailangan mo ng anumang kooperasyon, magtanong lang. Isang tao ang nagsabi, sa pagkakataong ito, bilang karagdagan sa takilya, ang layunin din natin ay ang International Film Festival ng France. Sa tingin ko, kung ang Hong Dali ay isang pelikula lamang na tulad nito ang pelikula ay hindi sapat upang makipagkompetensya sa amin. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 30 nominasyon sa bawat festival ng pelikula, na itinuturing na maganda. Oo, sabi ng isa pang tao. Sa pagkakataong ito kami ay pabaya at minamaliit ang kalaban. Dapat nating ihanda ng mabuti ang ating sarili sa susunod. Kung aawayin natin siya ulit, siguradong hindi tayo magiging inferior sa kanya. Okay. James gritted his teeth, we will. Just tell him to see what his true strength is. Gian Limey, Hexagon Building, Film at Television Entertainment Department. Ang Heaven and Dragon Slayer ay nakakuha ng 40 milyon sa takilya sa isang araw. Mabuti na lang at maaga kaming nagsimula. Kung hindi man, kung magpapatuloy ito, tiyak na magiging pinakamalaking biro ng taon ng box office battle na ito. Isang medyo may edad na lalaki ang nakaupo sa sofa sa loob, nakakunot ang noo niya at humihit-hit ng tabako. Nakasuot siya ng suit at may maikling light yellow na buhok. Mukha siyang may kakayahan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Horace, ang direktor ng Kini Film and Entertainment Department. Ngunit sa kabila nito, dumanas pa rin kami ng matinding pagkatalo sa pagkakataong ito. Isang babaeng mukhang sekretarya sa tabi ni Horace ang nagsabi, sapat na ang 40 milyong takilya sa isang araw upang patunayan ang kahusayan ng pelikulang ito. Kung hindi tayo gagawa ng mga follow-up na hakbang, yaong mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataong mapanood ang pelikulang ito ay Ministro, kami sa Estados Unidos ay nagsasabing kami ay pantay at malaya, at ang opinyon ng publiko ay hindi maaaring labagin. Ang babaeng ito ay may mahabang blonde na buhok, sobrang puti ng balat, at angular na hitsura na natatangi sa mga Europeo at Amerikano. Medyo maganda. Lalo na ang kanyang mabilog na suso at balingkinitan at mabilog na hita ay lubhang kapansin-pansin ang mga suso ng mga babaeng European at American ay karaniwang mas malaki ng bahagya kaysa sa mga nasa langit. Alam ko, mahal na Catherine. Nag-isip sandali si Horace.
At pagkatapos ay dahan-daang sinabi, nakaharap si Hong Dali, isang alibughang anak, tila hindi tayo maaaring maging pabaya. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na tayong nabigo sa box office battle, at imposibleng marenta muli ang malaking pagong. Ngayon lang tayo makakahanap ng paraan para makabawi sa ating mga pagkatalo. Sa ganitong paraan, makipag-ugnayan ka kaagad sa ilang mga video site at mag-post ng mga pirated na video ng Dojangho. Piracy. Halatang natigilan si Catherine, at pagkatapos ay nag-aalalang sinabi, ngunit sa ganoong paraan. Ang ating bansa ay malaya at pantay-pantay, kaya wala tayong pakialam sa mga isyu sa copyright. Kapag nangyari ang piracy, magiging mahirap itong harapin. Haha, Catherine, huminga ulit si Horace ng kanyang tabako at nakangiting sinabi, ikaw syempre naiintindihan ko. Pero makakahanap tayo ng ibang paraan. Makakahanap ka ng ilang bilanggo at lihim na akusahan sila ng piracy. Kung gayon, dapat mong maunawaan, tama. Ibig mong sabihin, naintindihan ka agad ni Catherine. Nagtataka siyang nagtanong, naghahanap ng mga scapegoat. Hayaang mag-download muna ang publiko, at pagkatapos ay huhulihin namin ang mga scapegoat na ito, upang ang bahagi ng mga mapagkukunang na download ay hayaang kumalat sa kanilang sarili. Kaaway ko, napakatalino mo. Malakas na tumawa si Horace, hindi lang ito makakapagbigay ng kuryusidad ng mga tao, kundi pati na rin ang kanilang enerhiya na mailipat sa ibang aspeto. Maari rin tayong magbigay ng magandang paliwanag dito. Yung mga preso naman, haha, pagkatapos makulong ng ilang taon, sino ang nakakaalala kung ano ang kinasuhan nila? Ito. Nag-isip sandali si Catherine, ito ay talagang isang magandang ideya. Pagkatapos ay aayusin ko ito para kay Jean Laimei. Para kay Jean Laimei, my lady. Ngumiti si Horace at sinabing, nga pala, pagkatapos ayusin ang bagay na ito, pumunta ka sa kaharian ng langit at humanap ng paraan para makalapit kay Hong Dali. Pagdating ng panahon, palihim mong ibabalik ang lahat ng balita tungkol sa kanya. Tandaan mo, huwag kang gagawa ng masama. Kung mayroon man siyang matinding ugali, ang gusto ko lang ay kung ano ang ginagawa niya. Kung tungkol sa kahihinatnan ng gagawin niya, may isip ko ang magiging resulta ng gagawin niya. Minister, iyon lang. Gulat na sabi ni Catherine, hindi ibig sabihin ni Hong Dali na dapat tayong mag-set up ng isang team na partikular para sa kanya, tama ba? Mahal na Catherine, dahan-daang sabi ni Horace, dapat nating maingat na bantayan ang anumang aksidenteng maaaring mangyari. Nasa ating sariling mga kamay. Napakalaki ng Hong Dali variable na ito, hindi natin ito maaaring baliwalain. Okay, naiintindihan ko. Mariing naalala ni Catherine ang sinabi ni Horace at tumalikod. Itong Hong Dali, mukhang hindi talaga natin siya maliitin. Bulong ni Horace sa sarili, at huminga muli ng kanyang tabako, naging pabaya ako sa pagkakataong ito. Kapag bumalik ang balita tungkol sa kanya, titignan ko kung paano siya nakatakas sa aking hawak. Sa kabilang banda, umalis si Catherine sa opisina ni Ministro Horace, ngunit malakas ang tibok ng kanyang puso, hiniling sa akin ng ministro na hanapin si Hong Dali. Ang lalaking ito ay sinasabing napakamahiwaga at napakaswerte. Pumunta ako, mangyayari ba ito? Sana hindi, hiniling mo talaga sa akin na maging especially iya, ito talaga. Jean Laimei, sa internet. Mahigit sa 100 ang pirated torrents ng The Heaven and the Dragon Slay, The Great River, ang lumabas magdamag, na nag-trigger ng nakakabaliw na pag-download ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ngayong opisyal ng offline ang sinihan, walang ibang paraan upang panuurin ang maalamat na pelikulang ito maliban sa panunood ng mga pirated na bersyon. Ang bilang ng mga pagbisita sa ilang pangunahing video site ay dumarami araw-araw, at ang mga pirated na video ng Dojangho ay kumakalat din na parang napakalaking apoy. Inaresto ng National Police Department ng kinlemay ang mahigit 20 ilegal na tao dahil sa pagpapakalat ng piracy, at tuluyang inalis ang mga pirated na video. Gayunpaman, sa kabila nito, ang mga tao ay gumagamit ng USB disk na pagkopya, gumagamit ng mga pag-download ng torrent at iba pang mga pamamaraan ng walang hanggan. Ang Departamento ng Pulisya sa una ay naghanda upang arestuhin ang ilang mga nagpapakalat ng piracy, ngunit ito ay malinaw na hindi na nito mapipigilan ang momentum na ito, at sa huli ay wala itong pagpipilian kundi pabayaan ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi pa lumilipas ang krisis sa pamimirata, isang malaking bilang ng mga die-hard Young Master fans ang lumitaw sa Jean Laimei, at isang espesyal na die-hard fan group site ang naitatag sa internet. Sinasabing espesyal na nakuha ng isang matalinong lalaki ang imahe ng Young Master na si Hong Dali, inilimbag ito sa mga t-shirt, at ibinenta ang 10,000 nito sa magdamag, kumikita ng $1,000,000, at agad na umunlad mula sa maikli at mahirap tungo sa matangkad, mayaman at gwapo. At ang kanyang slogan ay, gusto mo bang yumaman magdamag? Gusto mo bang magkaroon ng swerte sa Young Master? Bumili ka ng Young Master brand t-shirt at ikaw ay garantisadong mananalo sa loto, makakain ng lahat ng masasarap na pagkain, at makakilala ng magagandang babae kapag lumabas ka. Sa oras na iyon, maraming mga tagasunod, at ang iba't ibang mga produkto na nagsisimula sa Young Master ay sunod-sunod na narehistro. Ang pinakamapanlinlang na bagay ay ang isang tao na nagparehistro ng Young Master brand toilet paper, at ang slogan ay, gamitin ang mga daliri ng tatak ng Young Master, hindi, ito ay
toilet paper, good luck sa chrysanthemums, at talagang walang almoranas. Tungkol naman sa mga kondom na may tatak na, Young Master, hindi ko nasasagutin ang slogan, maaari mong gamitin ang iyong imahinasyon. Pero napakaganda daw ng benta, lalo na sa mga kabataang babae. Pabor. Tuwang-tuwa si Jian Laimei at ibinalik ang tingin sa langit. Hinawakan ni Hong Dali ang maliit na tigre na si Guntener at umupo sa laboratorio ni Lin Chuyin. Ang nasa harapan niya ay walang iba kundi ang misteryosong pinuno. Dali, maganda ba ang lagay mo kamakailan? Tiningnan ng pinuno ang tamad na si Hong Dali at nakangiting sinabi, sa pagkakataong ito, ang alamat ng langit at taybak ng dragon, ay kumita ng maraming pera, maganda ba ang iyong kalooban? Chief Uncle. Tinukso ni Hong Dali ang maliit na ulo ni Gangdaner, talagang hindi ka pumunta sa akin para makipag-away sa mga magulang mo, di ba? Sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyayari, hindi ka tagalabas. Haha. Well, wala sa kanila ang mga tagalabas. Ang hepe ay tumawa at sinabi sa isang napakagandang mood, well, you did a very good job in this box office battle. Nagalit ka daw sa ating makalangit na industriya ng pelikula at telebisyon. Mayroon akong 10 milyong dolyar na card dito bilang regalo. Paano na? Pera ba ito? Ngumuso si Hong Dali at walang pagod na sinabi, kailangan mong hilingin kay Xiaoyi na magbigay ng pera. Wala akong ideya tungkol sa mga numero, at hindi ako nag-aalala tungkol sa mga darating at pagpunta ng ganoong kaliit na halaga ng pera. Halos mabulunan ng ulo ang hepe sa sinabi ni Hong Dali. 10 milyong dolyar. Ito ay 10 milyong US dollars. Ito ba ay nagiging maliit na pera sa bibig ng isang malaking talunan tulad mo? Gayunpaman, pagkatapos na pag-isipan ito ng pinuno, totoo nga na ang pondo na ginagamit ngayon ng munting bastard na ito ay nasa 10-10 milyon. Ang 10 milyong dolyar ng US na na-convert sa Chenren RMB ay humigit kumulang 12 milyon lamang. Hindi ito totoo para sa Hong Dali na nasa harap niya. Maliit lang talaga ang pera. Lalabanan ng batang ito ang langit. Well, okay, namula ang hepe, then consider it as a private sponsorship in behalf of my superiors, hehe, hehe. Ang pulang sobreng ito ay hindi maliit, sabi ni Hong Dali na may matengkad ng ngiti, paano ang iba? Ang pagpapadala lamang ng pera ay hindi nangangailangan na ikaw mismo ang gumawa nito. Tama. Magaling ang utak mo, tumawa ang hepe, syempre pumunta ako para makita ka para sa ibang bagay. Hindi natapos na gawain. Kabanata 283 DeLorean Technology Tower. Sinasabi ko lang sa iyo, bakit hindi, Tio Chief, pumunta ka ng personal para padalhan ka ng maliit na pulang sobra. Nakangiting tanong ni Hong Dali, kung gayon, ano ang hinihiling mo sa akin? Kung titingnan mo ang iyong kumikinang na mukha, tiyak na maganda ito, di ba? Ang tanging tao na matatawag na, maliit, pagdating sa isang pulang sobra na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar ay si Hong Dali, isang alibughang anak. Ipinahayag din ng hepe na hindi siya nagkaimik. Si Hong Dali ay hindi maaaring makipag-usap sa kanya tungkol sa pera, at sino man na makipag-usap tungkol sa pera sa kanya ay sasaktan ng kanyang damdamin o ang isa na labis na nabigla. Sa madaling salita, ito ang disenyo ng bagong Lansiyang College na lungsod na iyong binanggit. Inihanda na ito ng aming mga designer. Naglabas ng USB flash drive ang hepe at ipinasok sa kwarto. Sa kanyang laptop, at pagkatapos ay dumanas siya ng isang trahedya. Isang tunog ng Zirazilla ang tumunog, at tumindig ang balahibo ng pinuno. Tumingin si Hong Dali at natigilan, Uncle Chief, napakatapang mo, Hatsune, how dare you use my laptop? Sa sobrang takot ng maliit na tigre ay ibinaon niya ang kanyang ulo sa mga bisig ni Hong Dali na may daing. Ang pinuno, na ang ulo ay puno ng usok, ay biglang nagsabi, ikaw bastard, bakit hindi ka dumating ng mas maaga? Sabihin. Gusto kong sabihin iyan, ipinahayag din ni Hong Dali ang kanyang pagkadismaya, ang problema ay napakabilis mong kumilos. Nasira ba ang data? Nagmamadaling nilabas ng leader ang USB disk at iiyak na. Luha, napakahalaga ng data na ito. Oh, mangyaring maghintay ng ilang sandali, lumabas si Hong Dali mula sa pintuan ng laboratorio na may hawak na Gundam sa kanyang mga bisig at sinabi sa labas, narito ang isang tao na magdadala ng laptop, hepe. Gustong ipakita sa akin ni Uncle ang ilang impormasyon. Hindi nagtagal, isang lalaking may hawak na laptop ang maingat na pumasok sa laboratorio, inilagay ang computer sa mesa, at pagkatapos ay bumalik sa parehong paraan ang taong ito ay ang unang humipo kay Lin Chuyin. Ang laptop, at pagkatapos ay ang isa na halos hindi na makayanan ng sarili pagkatapos makuryent. Walang pakialam ang pinuno na manhid pa rin ang kanyang buong katawan, at mabilis na ipinasok muli ang USB flash drive sa computer, tiningnan ng mabuti ang direktoryo, pagkatapos ay huminga ng malalim at bumulong, okay, nandoon pa rin ang data. Hindi mo binaback up ang iyong data. Kakaibang tanong ni Hong Dali, paano kung masira ito? Sino ang mag-aakala na si Hatsune ay may napakalakas na kamalayan sa pag-iingat? Malungkot na sinabi ng hepe, okay, huwag ka nang magsabi ng iba, halika at tingnan ang mga bagong guhit ng lansiyang na idinisenyo ng taga-disenyo. Ito ay puro pagmomodelo. Kung ito ay naka-texture, maaari itong gamitin bilang isang CG animation.
Tingnan ko, tingnan ko. Tuwang-tuwang lumapit si Hong Dali at tumingin sa screen ng laptop. Sure enough, hindi nakakagulat na personal na trip ng hepe. Ang disenyo ng drawing na ito ay sobrang dominante. Itinuro ng hepe ang mga gusali sa screen at ipinaliwanag ang mga ito kay Hong Dali. Ang matayog na tore sa gitna ay nilayo na magtayo ng pinakamalaking silid-aklatan sa bansa. Maaari mong pangalanan ito. Ang kasalukuyang disenyo ay 468 metro ang taas at 468 metro ang lapad. 120 metro, na may 18th panlabas na elevator at kabuuang 120 palapag. Ang mga aklat sa loob ay makikita sa kasalukuyan ng lahat ng mga akdang pampanitikan. Wow! Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali. Siya ay tumango ng desperadong, ito ay mabuti, ito ay mabuti. Ito ay nangingibabaw, ito ang kailangan mo. Ikaw brat, nasisiyahan ka na ba sa pagkakataong ito? Ang pinunong may tuwid na buhok ay buong pagmamalaki, ito ang tunay na pagsisikap mula sa itaas. Ikaw na alibughang anak ay talagang nag-iisang anak ng Diyos. Kailangan iyan. Nakangiting sabi ni Hong Dali, how dare the country spend money on me this time? Talagang hindi maliit na bilang iyon. Sa totoo lang, lampas sa inaasahan ni Hong Dali na ang bansa ay naglakas loob na gumastos ng pera. Ang kanyang orihinal na intensyon ay talagang magtayo ng isang mas malamig na paaralan. Hindi mo pa alam yan, di ba? Tumawa ang pinuno at sinabing, alam na ng lahat ang tungkol sa iyong swerte ngayon, at talagang determinado ang bansa sa pagkakataong ito. Gusto kitang tulungan. Kahit gaano pa kadami ang ibato ko sa iyo, wala akong mawawala. Ang gayong magagandang pagkakataon ay hindi palaging dumarating. Natural, kakailanganin ng maraming pera upang may tayo ang library na ito ng mag-isa. Napakabangis. Natigilan si Hong Dali nang marinig niya ito, hindi ka ba natatakot na mawalan ng pera? Gawin nating landmark building. Kung hindi gumana, pwede rin nating gawing tourist attraction, nakangiting sabi ng hepe. Marahil ay hindi masyadong maraming tao ang bumibisita sa mga normal na oras. Ngunit palagi kong binibigyan ito ng libre. Tiningnan ni Hong Dali ang mga guhit at pagkatapos ay sa pinuno, kailangan ko munang makipagdeal, kung mawawala ka talaga sa akin. Huwag mo akong pag-alitan. Ahem. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, biglang umubo ang pinuno. Nakalimutan na niya ang tunay na pangalan ng alibughang batang ito. Ngunit ngayong nasabi na ang mga salita, natural na hindi na niya ito maibabalik. Malungkot na sinabi niya kaagad, pwede kang manggugulo hanggat gusto mo, ituloy natin. Ipinagpatuloy ng pinuno ang pagpapakilala, ang mga sumusunod na gusali ay ang mga kantin ng paaralan, dormitoryo, mga gusali ng pagtuturo, at iba pa. Oo, hindi ko na ay detalye. Anyway, lahat sila ay mataas ang pamantayan at mahal. Mahilig kang gumastos ng pera, kaya kailangan mong gumastos dito. Kung tutulungan ka naming magtayo ng isang silid-aklatan dito, ito ay napakahusay. Tutal, ang mga Panginoong may lupa ay walang anumang labis na pagkain. Gusto ko ito, sabi ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha nang marinig niya na kailangan niyang gumastos ng pera sa kanyang sarili, ano ang punto ng hindi hilingin sa akin na gumastos ng pera? Siya nga pala, ano ang sinabi mo tungkol sa library na ito? Gusto mong pangalanan ko ito? Well, pangalanan mo. Labis na curious ang hepe at hindi niya alam kung ano ang ipapangalan ni Hong Dali sa lugar na ito, ngunit tulad ng inaasahan, pinangalanan siya ni Hong Dali ng isang pangalan na hindi niya inaasahan. Tumingin si Hong Dali sa silid-aklatan, pagkatapos ay sa paaralan, at sa wakas ay sinabi ang kanyang pangalan, ito. Tawagin natin itong DeLauren. Wow hahaha. Napakagandang pangalan. DeLauren. Ano iyon? Ang pinuno ay medyo nalilito, ang pangalang ito ay hindi katulad ng estilo ng kaharian ng langit. DeLauren, itinuro ni Hong Dali ang silid-aklatan, ang silid-aklatan na ito ay tinatawag na DeLauren Technology Tower. Ha, isipin mo ito. Napaka-touch ng lahat. Hindi pa rin maintindihan ng pinuno. Actually, wala naman siyang kasalanan eh. Paano niya malalaman kung ano ang DeLauren? Ngunit para kay Hong Dali, ang makapagtayo ng DeLauren Technology Tower ay isang romansa ng isang lalaki. Ang DeLauren, ang pangalan ng lugar sa paboritong laro ng Hong Dali na World of Warcraft, sa Earth, ay ang sentro ng magic at arcane na pananaliksik sa buong kasaysayan ng tao. Bagamat ang mundong ito ay hindi isang mahiwagang mundo, maaari pa rin itong gawing sentro ng palitan ng agham at teknolohiya para sa buong mundo. Kung iisipin mong mabuti, itinuturing ng mga siyentipikong manggagawa sa buong mundo ang DeLauren Technology Tower na ito bilang isang banal na lugar sa kanilang mga puso. Walang paliwanag para sa kamahalan at dominanteng kapangyarihan. Kalimutan mo na ito, maaari mo itong tawagin kahit anong gusto mo, umiling ang hepe at nagpatuloy sa pagpapakilala. Sa totoo lang, ang mga gusali sa lupa ay pangunahing bagay sa estilo. Walang gaanong masasabi tungkol dito. Ang tunay na pangunahing lugar ay nasa ilalim ng lupa. Narito, ang underground ay nahahati sa 3 antas. Ang unang antas ay ang pangunahing laboratorio ni Lin Chuyin. Pangunahing pinag-aaralan nito ang iba't ibang maliliit na imbensyon at responsable para sa mga malikhaing aspeto ng imbensyon at paglikha. Ang pangalawa, sahig, ay isang tunay na larangan ng pag-unlad ng agham at teknolohiya.
Ang pangunahing pananaliksik dito ay sibilyan na teknolohiya, kabilang ang mga pagpapabuti. Ang pasukan sa kasalukuyang teknolohikal na kagamitan at ang pagbuo ng mga pangunahing teknolohiyang sibilyan ay mula sa ibang lugar, at ang lihim na pinto ay binuksan sa silong ng isang bathing center sa paaralan. Nang sabihin ito ng pinuno, naging Spartan si Hong Dali. Ito, imagination, buksan ang sikretong pinto sa bathing center. Masahe sa itaas at teknolohiya sa ibaba. Taas. Taas talaga. Desididong inilahad ni Hong Dali ang kanyang hinlalaki, kung walang mangyayari, maaari mong hilingin sa pulisya na pumunta at protektahan ka. Haha, brat, medyo matalino ka. Tumawa ng malakas ang hepe. Iyan ang tawag ko sa kanya sa hindi inaasahan, sinong mag-aakala na magkakaroon ng scientific research base sa ilalim ng bathing center. At saka, ang bathing center ay may malaking bilang ng mga customer at hindi nakakaakit ng pansin. Walang sino mang pumupunta sa malaking pangangalagang pangkalusugan na ito ay dapat panatilihing mababa ang profile at tahimik na pumasok sa nayon. Hindi na kailangan ng baril, bawat isa sa kanila ay parang magnanakaw. Kung ikaw ay isang especially iya, hindi mo malalaman kung sino ang isang siyentipiko at kung sino ang narito para sa pangangalagang pangkalusugan. Nagpatuloy ang pinuno, ang ikatlong palapag sa ilalim ng lupa ay pangunahin para sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng pinakabagong henerasyon ng mga kagamitang militar. Ang pasukan sa antas na ito ay kasalukuyang matatagpuan sa loob ng lugar ng bundok ng Tianjin. Una naming natuklasan ang isang kuweba sa paanan ng isang bundok sa bundok Tianjin. Bumaba ang kuweba at napakalalim. Ito ay angkop para maging pasukan sa isang pabrika ng militar. Gayunpaman, may ilang mga kuweba sa loob ng bundok at hindi pa ito malinaw. Humahantong sa ibaba. Sa wakas, ang pinuno ay nagtapos, kaya sa ngayon, ang iyong lugar ay isang paaralan sa ibabaw at isang base ng pananaliksik sa ilalim ng lupa, na medyo ligtas. Tito Chief, sabi ni Hong Dali na nanlalaki ang mga mata, hindi ka mag-aaral ng mga bombang nuklear at pasabugan ang buong paaralan balang araw, hindi ba? Hindi pwede yan, tumawa ang hepe. Umiling si Hehe, kung tutuusin, magiging residential area ang ating lugar sa hinaharap, kaya ang pangunahing direksyon ng pananaliksik ay matatag at ligtas na makinarya. Ang mga bagay na may explosive properties ay hindi magagalaw. Ay, mabuti yun, mabuti yun. Makinig ka. Nang sabihin ito ng pinuno, biglang naalala ni Hong Dali ang kanyang bagong nakuhang kakayahan sa pagkabulok, pagpupulong at pagbabago ng kagamitan, at maingat na nagtanong, kung gayon, kung magsasaliksik ka ng isang bagay na mabuti, maaari mo ba akong bigyan? Halimbawa, kung magsaliksik ka ng isang bagay na mabuti, maaari mo ba itong ibigay sa akin? Bigyan mo ako ng 1 o 200 bagong sasakyan, mabibili ko sila ng libre. Magkano? Hindi napigilan ng hepe. Nagsasalita. 1 o 200. Oo, gagawin ng ilan, tulad ng alam mo, itinuro ni Hong Dali sa labas, marami na akong paa ngayon. Pag-usapan natin yan. Kinuha ng pinuno ang mga guhit ng disenyo sa lupa sa computer. Pagkatapos ay tinanggal niya ang USB flash drive at sinabing, kung nasiyahan ka sa estilo sa lupa, i-click lamang ito. Malapit na ako rito. Tara, ilabas mo muna ako para tingnan. Nabalitaan ko na may ginawa ka pa kamakailan at plano mong mamuhunan dito. 50 milyon para gumawa ng CG animation. Ah, oo. Lumabas tayo at tingnan natin. Dinampot ni Hong Dali ang maliit na tigre na Gundam at pinangunahan ang daan. Pagkatapos ng lumabas silang dalawa, nanlumo ang pinuno direktang ibinigay ni Hong Dali ang card kay Ling Xiaoyi. Hatiin natin itong maliit na pulang sobrang 10 milyon sa lahat. Hindi ako sanay gumastos ng US dollars. Kabanata 284 na Hong Dali Sale. Ang munting bastard na ito. Ungol ng hepe, 10 milyong US dollars ang iginawad ng basta-basta. Dumating ang dalawa sa gitna ng research center sa ika-4 na palapag. Napatingin ang hepe sa iba't ibang kagamitang mahiwagang nasa harapan niya. Lalo na ang mga mekanikal na banal na damit na ginagawa ni Lin Chuyin. Kakaibang tanong niya, Dali, nabalitaan ko na plano mong mag-invest ng 50 milyon para gumawa ng purong CG animation. Ito ba ang ginawa ni Hatsune sa parehong CG animation? Isang prop. Ah, ito. Umiling si Hong Dali at sinabing, ito ay isang mekanikal na banal na kasuotan. Talaga, nanlaki ang mga mata ng pinuno. Ibig mong sabihin ng bagay na ito ay ang maalamat. Exoskeleton armor. Oo, nakangiting sabi ni Hong Dali, ito ang suot ni Miko. Ngayon ay mayroon kaming pabrika dito, kaya kasalukuyan naming sinusukat ito. Napakaganda ng epekto. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Hong Dali ang kanyang kanang braso, at isang mekanikal na tunog ang tumunog. Hindi nagtagal, nabalot ang kanyang braso ng manipis na layer ng mechanical exoskeleton armor. Buong pagmamalaking sinabi ni Hong Dali, Tito Chief, tingnan mo, mayroon na ako ngayon, napakalakas. May iba pang hindi direktang sinabi ang lalaking ito, tiyak na gugustuhin ni Chief na imas-produce ang bagay na ito kapag nakita niya ito, at magkakaroon siya nito pagdating ng panahon. 100 set, ay disassemble at i-transform sa isang perpektong mekanikal na banal na suit, pagkatapos ay maaari mong direktang kunan ng larawan ang Iron Man, di ba? Oo nga, nang makita ng pinuno ang exoskeleton armor sa braso ni Hong Dali,
lumiwanag ang kanyang mga mata at nag-aalalang sinabi niya, anong mga gamit nito? Tingnan ko. Bueno, si Dali ay makakagawa ng mga himala. Walang sorpresa. Si Hong Dali ay sumigaw ng kanyang sariling slogan, Mega Particle Cannon, Fire. Pagkatapos ay nakita niya ang isang maliit na puting bola ng liwanag sa palad ng kanyang kamay na nagsimulang mag-ipon ng enerhiya, at pagkatapos ay sa isang huni na tunog, ito ay bumaril halika sa liwanag. Tumpak na tumama ang ilaw sa isang bahaging bakal na inilagay sa tabi, at talagang nataman ang isang maliit na mata. Ito. Nanlaki ang mga mata ng hepe, ang mechanical holy suit na gagawin mo ay ang ginamit sa pelikula. Habang nagsasalita siya, tinitigan niya ang braso ni Hong Dali sa ganoong ekspresyon. Parang gusto niyang tanggalin ang braso ni Hong Dali. Hindi pwede yon. Umiling si Hong Dali at sinabing, ang bagay na ito ay para sa ating panloob na gamit lamang. Ang mga pelikulang kinukunan natin ay gumagamit ng ordinaryong bersyon. Kung hindi, masama kung hindi tayo gagawa ng mga pelikula at magdudulot ng kamatayan. Oo. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba, at pagkatapos ay biglang naging seryoso ang kanyang mukha at sinabing, Dali, sinabi mo lang na plano mong mag-invest ng 50 milyon sa pelikulang ito, tama? Oo, anong meron? Nagulat si Hong Dali. Daan. Well, siguro may magandang ideya ako. Isang malademonyong ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ng pinuno, mayroon bang mga reporter sa paligid mo? Kung hindi, maaari akong magbigay ng ilan. Mga reporter, meron talaga. Sinabi ni Hong Dali sa reporter ng Star Entertainment na si Tang Angki na nakaupo sa malapit, Sister Angki, halika rito. Young Master, anong nangyayari? Ngayon ay sinimulan na ni Tang Angki na tawagan si Hong Dali na Young Master. Sinabi ng punong tiyuhin na may kinalaman siya sa iyo. Sumagot si Hong Dali, ngunit hindi ko alam kung ano ang partikular na. Hello, Miss Angki. Hinayla ng hepe si Tang Angki sa tabi. Hindi alam ng dalawa kung ano ang dapat pag-usapan. Hindi nagtagal, isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Angki, at tuwang-tuwang sinabi niya, okay, pupunta ako ngayon. Ang dalawang taong ito ay mahiwaga. Ngumuso si Hong Dali at tinukso si Gangdaner, Gangdaner, sa tingin mo ba hindi sila mabubuting tao? Gangdaner, awu. Pagkatapos magpaliwanag kay Tang Angki, ang pinuno ay lumapit na mingiti at kumuha ng pulang tel ang nakabalot na bag mula sa kanyang damit. Sinabi ni Hong Dali, Dali, mayroon akong kaunting mungkahi. Kung tatanggapin mo ito ay sa iyo. Ano? Biglang nagningning ang mga mata ni Hong Dali. Ang bagay sa kamay ng pinuno ay mukhang parisukat at maayos, at tila napakalakas. Nagtanong si Hong Dali, ito ba ang pambansang selyo ng Jade? Ito ay isang espesyal na ginawang selyo para sa iyo. Napangiti ang hepe at sinabing, originally, gusto ko ulit. Ibibigay ko sa iyo pagkatapos ng ilang araw, pero parang okay lang na ibigay ngayon, pero may kondisyon ako. Ang selyo na nakuha ng bansa para sa sarili nito. Napakalakas. Matapang na tumanggaw si Hong Dali, Tito Chief, ano ang mga kondisyon? Actually, napakasimple lang, nakangiting sabi ng hepe, I personally suggest that you consider recruiting a few Hollywood actors for this, Saint of the Goddess, film. Ano ang tingin mo sa mga artistang katabi mo? Nagre-recruit ng mga artista sa Hollywood. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at tiningnan ang selyo sa kamay ng pinuno. Okay. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay at sinabing, ibigay mo sa akin ang selyo. Hayaan mo, makinig ako sa punong tiyuhin. Haha, good boy, sobrang saya. Ibinigay ng pinuno ang selyo kay Hong Dali at umalis, bastos, gawin mo ang iyong makakaya, aalis muna ako. Hinubad ni Hong Dali ang pulang tela sa selyo na may kakaibang mukha, at agad na tumawa nang makita ang mga salita sa selyo, wow, hahaha. Mabuting tao si Uncle Chief. Hahaha, gawin natin ito. Isa rin siyang taong may selyo, kaya may pagkakakilanlan siya. Sa oras na ito, ang kuryosidad ng mga tao sa paligid niya ay rurok, at sila ay nagtipon sa paligid. Matapos makuha ni Hong Dali ang selyo at tatakan ito ng maayos, lahat ay naunawaan ng lahat kung bakit nagmamadaling umalis ang pinuno. Prodigal para sa pagtaas ng kaharian ng langit, Hong Dali Yin. Sa mga sumunod na araw, dumating na naman ang bagyo. Ang The Legend of Heaven and Dragon Slayer ay nagwakas na, at isang bagong paglalakbay ang magsisimula na. Young Master, Hong Dali ay handang magsimula ng isang bagong round ng pagsunog ng pera at pagwawaldes ng mga aksyon. Star Entertainment, iniulat ni Tang Angki. Sinabi ng Young Master na ito ay isang mahusay na pagtatangka, ang pinakamalaking alibughang hakbang sa kasaysayan ng Heavenly Kingdom film at television. Boses ng pelikula at telebisyon. Ayon sa nakakagulat na balita mula sa mga panloob na propesyonal, ang Young Master na si Hong Dali ay gagastos ng 50 milyong yuan sa pagkakataong ito. Malaking tagahanga ng pelikula. Sa mga sumunod na araw, halos lahat ng media ay nahuhulog sa mga talakayan tungkol sa mas malaking paglustay ng pera ng Young Master na si Hong Dali. Karaniwan, ang pangunahing focus ay sa kung anong uri ng obra maestra ang maaaring magastos sa astronomical na presyo na 50 milyon. Ang pangunahing argumento ay kalahati at kalahati. Iniisip ng ilang tao na ang Young Master na si Hong Dali ay palaging bukas palad.
Kung 18 milyon lang ang ginastos niya, mahihiya siyang kumustahin sa iba kapag lumabas siya. Ang produksyon ng Young Master ay dapat na mataas ang kalidad, at hindi lang mga dekalidad na pelikula ang ginagastos mo para makagawa ng mga dekalidad na pelikula, kaya lubos na posible na gumastos ng 50 milyon para makagawa ng pelikula. Naniniwala ang kalahati ng mga tao na sinusubukan lamang ng Young Master na si Hong Dali na mag-aksaya ng pera. Kung tungkol sa kalidad ng pelikula, hindi pa ito maganda. Pagkatapos ng lahat, ayon sa panloob na balita, sa pagkakataong ito ang Young Master na si Hong Dali ay gagawa ng isang buong CG animated na pelikula. Sa kasalukuyan, ang CG animation sa Heaven ay mas masahol pa kaysa sa Hollywood sa Estados Unidos. Ang mga epekto ng maraming CG animation ay hindi kasiya siya. Nahaharap sa mga teknikal na hadlang ng Hollywood, ang buong CG animated na mga pelikula ay maaaring hindi talaga makalusot dito, kahit na gumastos sila ng pera dito. Malaki ba talaga ang epekto nito kung tutuusin, ang mga high-end na talento na kayang gumawa ng CG animation ay hindi malilinang sa pamamagitan ng paggastos ng pera. Nagkaroon ng kaguluhan sa bansa, at ang talakayan sa panig ng Kinlaimay ay higit na napakalaki. Ang misteryosong taga-sulat ng senaryo ng The Legend of Heaven and Dragon Slayer, na si Dalihong ay nagpaplano ng isang bagong yugto ng mga aktibidad sa paggastos ng pera. Sa pagkakataong ito, ang hamon ng Hollywood ay hindi pa nagagawang malubha. Star Entertainment US na bersyon, iniulat ni Tang Angki. Sa puhunan na hanggang 50 milyong yuan, ito ang magiging pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng pelikula. Ang lakas ni Dalihong ay hindi maaaring maliitin. Ang sitwasyon sa Hollywood ay kritikal. New York Film News. Ipinahayag ng Young Master na si Dalihong ang nakakagulat na balita na ito ay magiging isang buong CG animated na pelikula, na opisyal na hinahamon ang teknolohiya ng CG ng Hollywood. Hollywood Entertainment News. Sa pambobomba ng halos walang katapusang balita, ang talakayan sa Hollywood tungkol sa bagong all-CG movie ni Hong Dali ay nilunod ang lahat dito. Iniisip ng ilang tao na kinukunan ng Hollywood ang pagpatay kay Tiger sa pagkakataong ito, at ano ang nangyari. Nakababahala, ang ilang mga tao ay lubos na kumpiyansa sa teknolohiya ng animation ng Hollywood at iniisip na ang Young Master ay magkakaroon ng problema sa oras na ito. Siyempre, hindi maiiwasang magkaroon ng mga di pagkakasundo na boses kapag may talakayan. Ang hindi mabilang na mga senior na kritiko ng pelikula ay lumitaw ng wala saan upang magkomento sa mga profesional at teknikal na aspeto ng pelikula. Bagamat medyo magalang pa rin sila kay Hong Dali, ang pangungutya sa kanyang mga salita ay likas na kailangan. Pinaalalahanan niya ang Young Master na si Hong Dali na mabait kung ikukumpara sa paggawa ng mga espesyal na epekto ng CG animation, ang Young Master na si Hong Dali ay dapat na mas tumutok sa gawain ng screenwriting. Dahil ang teknolohiya ng produksyon ng CG animation ay napakahirap para sa isang tao. Para sa isang taga-sulat ng senaryo, ito ay masyadong propesyonal. Siyempre, ibang-iba ang boses ng media. Ang mga mamamayang Amerikano ay may halos ganap na isang panig na saloobin. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang malalim na damdamin para sa nakaraang Heaven and Dragon Sword. Hindi sila nasisiyahan at naniwala na talagang hindi patas na isang araw lang ipapalabas ang napakagandang pelikula, na nililimitahan ang karapatan ng mga mamamayan na manood ng pelikula, kaya sa pagkakataong ito ay ipinahayag nila na sisimulan nilang suportahan si Dalihong Young Master ilang buwan ng maaga. At hindi katakataka, halos nakalimutan na ng mga tao ang pagkakakilanlan ni Young Master Dalihong bilang isang alibughang anak, at sinimulang husgahan siya bilang isang bida sa pelikula at telebisyon. Sa palagay nila, si Young Master Dalihong ay medyo mababa pa rin at dapat pumunta sa Hollywood sa Estados Unidos para bisitahin. Minsan, gumawa ng ilang mungkahi para sa pagbuo ng apelyido. Siyempre, drop-in lang iyon. Ang totoong dahilan kung bakit gusto siya ng mga tao na pumunta ay dahil kay Dalihong. Dapat magkaroon ng on-site signature event si Young Master para sa mga bagay na nakarehistro sa kanyang pangalan, lalo na para sa mga babaeng bumili ng kondom na may tatak na Young Master. Kaibigan ko, sunod-sunod ang mga talakayang ito. Anyway, ang paksang ito ay lubos na pinainit. Sa oras na ito, hindi na mabilang na mga reporter ang dumagsa sa Chenwei Building sa Tianjin City, na nagnanais na kapanayaman si Young Master Dalihong. Gaya ng inaasahan, maraming mungkahi ang Young Master Dalihong para sa naturang panayam. Hindi man lang nakita ng mga reporter si Young Master Dalihong kahit isang beses kasama ang isang magandang babaeng reporter na nagngangalang Catherine. At habang mas tumanggi si Dalihong Young Master na tumanggap ng mga panayam, ang talakayan tungkol sa pelikulang binalak niyang yumanig sa Hollywood ay na-hype sa langit, at pagkatapos ay makaakit ng sapat na eyeballs. Ang Star Entertainment ay naglabas ng isang piraso ng breaking news. Sa front page ng English version ng Star Entertainment, isang malaking headline ang halos bumulaga sa lahat ng mga Amerikano. Ang Young Master na si Dalihong ay naghahanda na pumili ng 2 aktor sa Hollywood para sumali sa epic film na ito na may puhunan na 50 milyon. Ito ang pamagat ng ulat na ito. Nang maglaon, ang ilang mga larawan ay nakalakip sa ibaba, kabilang ang mga larawan ni Mu Zixao, Lin Yanwei at iba pa na nakasuot ng mekanikal na banal na damit. Sa sandaling mailabas ang balitang ito, ang bagyong Young Master ay muling nagsimula sa industriya ng libangan ng Amerika.
Oh my God, napaka-cool ng lalaking yun. Yan ang paborito kong Zishao mo. God, boyfriend ko siya. Sigaw ng isang Hollywood female star na nakakita ng litrato. Si Nayanwei Lee ay simpleng reincarnation ng isang diyosa. Napakaganda niya. Sa unang tingin, nahulog na ang loob ko sa kanya at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sabi ng isang Hollywood actor. The cast this time is just the tip of the iceberg and there is no doubt that this must be the cast of the CG animation that will cost a huge investment of 50 million. Kung ang mga character sa animation ay ibabe sa kanila, I think I can already predict how exciting this movie will be. Nagwagi ng Hollywood Academy Award na si Rennes. Simula sa ulat na ito ng Star Entertainment, ganap na naantig ang buong American entertainment industry. Hindi inakala ng mga tao na magiging ganito karahas ang pag-atake ni Young Master Dalihong sa pagkakataong ito. Sa internet, kasunod ng nakaraang ulat, nag-post din ng Star Entertainment ng mga animation ng pagkabulok at pag-assemble ng mga mekanikal na banal na damit. Napakalamig na ang mga mekanikal na banal na damit ay maaaring tumakbo kasama ng mga may-ari nito. Lalo na para sa isa sa mga heavyweight na aktor, ang sikat na karakter ngayon na si Zishao Mo, itinampok pa ng Star Entertainment na ang matandang ito ay palaging mahilig sa martial arts noon pa. Sadyang ginamit ng Star Entertainment na si Tang Angki ang eksenang hindi sinasadyang enkwentro sa panahon ng panayam. Sa oras na iyon, sina Mu Zishao at Lau Wangto ay nagsasanay sa silid na nakasuot ng banal na damit, kaya isang aktor na may perpektong kalamnan at sobrang cool na mga galaw ang lumitaw sa video, at maging ang kanyang ekspresyon ay ganap na hindi kailangan. Ang huling palad ng matandang lalaki ay pilit na binali ang isang kahoy na patpat kung saan ang kapal ng kahoy ay kasing kapal ng isang braso, ang mga braso. Oo naman, sa sandaling na log-in ang video na ito sa Estados Unidos, agad nitong pinukaw ang hiyawan at tagay ng hindi mabilang na kababaihan. Sa loob ng ilang panahon, ang kasikatan ni Mu Zishao ay walang kapantay sa Estados Unidos, kahit panandalian ay nalampasan ang kasikatan ng diyosa na si Li Nayanwei. Siyempre, ang sandaling ito ay hindi nagtagal. Kaagad pagkatapos, ang larawan ni Li Nayanwei na nakasuot ng banal na damit ng diyosa ay naipost sa front page ng Star Entertainment America, na naging pinakamalaking larawan sa homepage ng website. Sa larawan, si Li Nayanwei ay natatakpan ng makinang na mga banal na damit. Kaakibat ng kanyang magandang mukha, napaka-perpekto ng kanyang figure na walang kapintasan, at ang mahabang tungkod ng liwanag sa kanyang kamay, isa raw siyang diyosa. Talagang walang utol sa pagkakatawang tao kahit na ang mga Europeo at Amerikanong ito ay halos bulag sa mukha sa mga babaeng Oriental na may mga apelyido. Ang buong Estados Unidos ay kumukulo. Dahil ang paglabas ng video ng Mu Zishao at Old Man Wang at ang mga larawan ni Li Nayanwei, ang talakayan tungkol sa purong CG animation na Dalihong. Ang Young Master ay malapit ng mag-shoot ay muling umabot sa sukdulan nito, at sa sandaling ito, sa wakas ay naghulog ang Star Entertainment ng isang malaking bomba ng bomba. Ang pahina ng pagboto sa paghahagis ay inilunsad. Upang higit na maipatupad ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa, nagpasya si Young Master Dalihong na pumili ng dalawang karakter na lalaki at isang karakter na babae para sumali sa palabas. Hanggat maaari kang purihin ng maraming tagahanga, sumali sa koponan ni Young Master Dalihong, kung gayon maaari kang maging isang bagong henerasyon ng mga kung fu superstar, o kahit isang bagong henerasyon ng mga reyna ng Hollywood. Huwag pagdudahan ang tunay na kahulugan ng pangungusap na ito. Si Master Dalihong ay isang milagrong lumikha. Sa partikular, personal na ipinangako ng guro ni Zishao Mo na hanggat maaari kang maging miyembro ng pangkat na ito, handa siyang magbigay sa iyo ng personal na patnubay, upang kapag gusto mong gumawa muli ng mga pelikulang aksyon sa hinaharap, kahit papaano ay mas mahusay ito kaysa sa mga hindi maganda dati. 100 beses na mas mahusay. Dahil sa mga salitang pangpromosyon na ito, nakita ng hindi mabilang na mga bituin sa Hollywood ang malaking potensyal nito. Sumali sa team ni Young Master Dalihong, alamin ang totoong kung fu ng Kingdom of Heaven, at buksan ang pinto sa Kingdom of Heaven movies. Sa kasalukuyang kasikatan ng pelikulang ito, siguradong magiging big hit ito sa United States. Kaya halos walang suspense. Sa sandaling na ipadala ang boto, ang trapiko ng IP ng buong site ay tumaas ng napakabilis, at kahit minsan ay lumampas sa trapiko ng IP ng Hollywood Star World, ang pinakamalaking entertainment site sa Estados Unidos. Ang susunod na mangyayari ay tatahakin lang nito. Lalo na ang aksyon ni Mu Zishao sa pagbali ng kahoy na stick gamit ang isang palad ay talagang astig. Nakakagimbal ang nakakatakot na lakas na nakapaloob sa palad na iyon. Kung tutuusin, ang makapagsimula ng isang ladrilyo sa isang sipa ay itinuturing na paghahanda, ngunit ang tama ni Mu Zishao ay talagang isang casual na sampal sa maling lugar natural na kitang-kita kung alin ang mas malakas at alin ang mas mahina. Kailangan kong sabihin na ang internet ay talagang isang nakakatakot na tool. Maging ang Hollywood ay walang oras na mag-react sa balitang ito mula sa Star Entertainment, at mabilis itong lumikha ng revolusyonaryong trend sa bilis na matatawag na viral spread. Sa oras na mag-react ang Hollywood, ang lahat ay isang foregone conclusion na kung inorganisa niya ang mga celebrity para lumahok sa halalan, ang tanging paliwanag lang ay takot ang Hollywood kay Young Master Dalihong.
Sa oras na ito, ang Hollywood ay maaari lamang magpanggap na mataba, at alam ng pipi ang sakit ng pagkain ng Coptes chinensis, at kailangan pang magpahayag ng malaking kabutihang loob upang suportahan ang mga kilalang tao na lumahok sa mga halalan upang patunayan na tinatanggap nila ang hamon sa isang tuwid na paraan kung mayroon silang dali sa kanilang tiyan. Sinumpa niyang Master Hong ang buong mundo, at natural na naiintindihan ito ng lahat. Si Ren Ice, ang dating Academy Award winner, ay binanggit sa isang panayam na siya ay nominado ng mga tagahanga upang maging isa sa mga sumusuportang aktor sa epic na pelikula ni Daily Hong. Siya ay tumugon ng positibo. Sinabi ni Si na isang karangalan ang gumanap bilang isang aktor na sumusuporta. Kasabay nito, nilinaw niya na kahit na siya ay isang sumusuporta lamang na aktor, natutunan niya ang kanyang tunay na pundasyon para sa isang mas magandang kung fu sa hinaharap. Star Entertainment, mga headline sa front page. Ang nagwagi sa Oscar para sa Best Supporting Actor, ang fighting star na si Sarfang ay nagpahayag ng malaking interes na makipagkumpetensya kay Zi Xiaomo. Siyempre, umaasa siya na si Zi Xiaomo ay magiging mas malumanay dahil nilinaw ni Sarfang na siya ang mga buto ay tila hindi kasing tigas ng stick na iyon. Bilang karagdagan, sinabi rin niya na kung maaari, gusto niyang maging isang master ng Dao Hente Kuanga at matuto ng isang Kung Fu Tenli. Star Entertainment, ang headline ng susunod na araw. Excuse me. The latest survey shows that many movie fans prefer the Oscar Best Actor winner, iron-blooded tough guy Crocodile to join the team of Daly Hong. Because Crocodile has 6 parts in his body, he has a heavenly bloodline, kaya medyo maganda ang kung fu niya. At saka, dahil sa kanyang matigas na gay at kapal ng boses, bagay na bagay siyang maging kontrabida. Star Entertainment, ang headline sa ikatlong araw. Pagkatapos sa ika-4 na araw, inilabas ng Star Entertainment ang huling piraso ng super breaking news. Itong 50 million invested epic film ni Daly Hong. Ipapalabas ang Young Master sa United States sa ika-15 ng Setyembre, at ipapalabas sa parehong araw ng 22 million invested fantasy blockbuster na The Age of Magic. Ito ba ay isang formal na hamon mula kay Master Daly Hong sa Hollywood? Ang sagot ay, oo, ito ang opisyal na deklarasyon ng digmaan ni Master Daly Hong. Mga kababaihan at mga ginoo, ang Hollywood ay nagdeklara ng digmaan sa Dajiangho dati. Lumaban na sila. Ito ay isang patas na tunggalian, maghintay tayo at tingnan syempre, ayon sa maaasahang balita mula sa aming nangungunang reporter na si Tang Angki, sinabi ni Young Master Daly Hong na ang hamon na ito ay hindi makakaapekto sa paglahok ng pangkat na ito. Walang impluwensya ang mga artista sa pelikula. Sa palagay niya, ang ating mga mamamayan ng Estados Unidos at Hollywood ay hindi magiging makitid ang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, ang mga manunood sa langit ay nagpahayag ng konsepto ng mga pelikulang walang hangganan na may mga katotohanan ng box office ng Big Rivers and Lakes, sa araw na iyon ay 100,000,000 lamang, habang ang box office ng Ace Raid at Screaming Hour ay umabot sa marka ng halos 15 milyon. Siyempre, labis na ikinalulungkot ni Daly Hong ang kasunod na takilya ng dalawang pelikulang ito. Samantala, ang Hollywood. Ito na ang ika-6 na roundtable meeting, na nagpaparamdam sa mga kalahok na ang roundtable meeting na ito ay walang halaga gaya ng repolyo sa tabing kalsada. Ngunit walang magagawa, kaharap si Young Master Daly Hong. Sobra para sa kanila ang tatlong magkakasunod na pagpatay sa mukha. Wala na talagang magandang solusyon ngayon. Galit na sabi ni James, ngayon ang buong industriya ng entertainment ay nagsasalita tungkol sa malalaking produksyon na nagkakahalaga ng 50 milyon. At ang pinakamalaking puhunan natin ngayon ay 23 milyong US dollars na lang. Halos doble na paano natin lalabanan ang alibughang anak ni Hong Daly. At gaya ng nakita ninyong lahat, ang mga balitang nalik hanggang ngayon ay naging mahirap para sa amin na pigilan. At talagang pinili niya ngayon ang Magic at The Same Day sa akin. Hinaranggan ang usapan. James, maaari ko lang ipahayag ang aking matinding panghihinayang para dito, walang magawa ang isang tao, dati na nating inatake ang takilya ng Big Rivers and Lakes. Alam ng lahat na ngayon ay pinili ng kabilang partido ang parehong trick gaya natin, at kailangan nating tanggapin ito. Kung hindi natin ito kukunin, mawawala ang ating momentum, kaya ngayon kailangan nating manguna anuman ang mangyari. I'm willing to the cost of magic film. Ang alibughang anak ay dapat sugpuin, kung hindi, ang likas na mga kadahilanan ay magiging mas mababa kaysa sa iba. Sabi ng isa pang tao, kaya willing din akong magdagdag ng 4 million sa gastos, para umabot sa 5,000 ang shooting cost ng iyong Magic Age. $10,000, naniniwala akong dapat kang magkaroon ng kumpiyansa na labanan ang Hong Daly sa pagkakataong ito, tama ba? Ikaw, matapos makinig sa mga salita ng iba, talagang naantig si James sa pagkakataong ito, payag ka ba na? Para sa karangalan ni Gian Laimei, Ginoo. Isang tao ang ngumiti, ang iyong layunin ng pakikipaglaban sa oras na ito ay hindi lamang para sa iyo. Okay. Nakangiting sabi ni James. Hinahampas ang mesa, sa pagkakataong ito, laban tayo. Oras ng Germany, eksaktong 8:00 ng umaga sa ika-5 araw. Ang Hollywood Entertainment Weekly ay nagsimulang gumawa ng matiyagang pagkontra laban sa bagong pelikula ni Daly Hong.
Si James, ang dating direktor ng The Age of Magic, ay opisyal na tumugon sa hamon ni Dali Hong. Sinabi ni James na tinatanggap niya si Dali Hong. Ang obra maestra ni Hong ay nilagdaan ni Jian Li Mei. Kasabay nito, same time na sinasabi na ang Hollywood ay hindi natatakot sa lahat ng mga hamon at tinatanggap ang lahat ng mga hamon. Upang maipakita ang kahalagahan nito sa Dali Hong, ang halaga ang edad ng salamangka na ito ay 5 milyon. Unprecedented collision bilang karagdagan, binati ni James ang mga aktor na sumali kay Dali Hong. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, ang mga tagahanga ng pelikulang Amerikano ay nahati sa dalawang kampo. Ang isa ay dahil gusto kong hamanin ang aking sarili, plano kong panoorin ang parehong mga pelikula at sa wakas ay magkomento kung alin ang mas mahusay at kung alin ang mas masama. Ang iba ay naniniwala na dahil sila ay mga mamamayang Amerikano, natural na kailangan nilang suportahan ang mga lokal na pelikula, kaya pansamantala nilang binigyang prioridad ang pagsuporta sa The Age of Magic. Tungkol naman sa pelikula ni Dali Hong. Bagamat gusto ko itong panoorin, gusto ko pa ring manood muna. Magpatibay ng isang wait-and-see approach. Gayunpaman, kahit na ang bilang ng mga tagahanga ng pangalawang uri ay malaki, sila ay sama-samang hinahamak ng mga tagahanga ng unang uri. Ang mga tao sa langit ay hindi ginawa ito sa araw ng pagpapalabas ng Ace Raid at Screaming Hour, ngunit ginawa mo ito. Talagang nakakahiya na Sir On ang ating bansa ng kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ilang sandali pa ay nag-aaway ang dalawang grupo at naging gulo. Ang dalawang partido ay umabot sa isang kasunduan, at ang mga tuntunin ng pag-areglo ay napakasimple, alinman ay panoorin ito ng lahat, o hindi sa lahat. Para naman sa kasunod na takilya, natural na ito ay magdedepende sa word of mouth, na kinikilala rin bilang ang pinakapatas na pamamaraan. Halos magkaroon ng away ang United States sa dalawang pelikula, ngunit walang pakialam si Hong Dali sa mga bagay na ito dahil sa panahong ito, sa pagbabato ni Hong Dali ng pera sa kanila, na iligtas ng mga hamak sa ibaba ang isang grupo ng mga tao. Daan-daang mga ligaw na pusa at aso ang malapit ng mamatay. Sa oras na ito, napakadaling natapos ang side mission ni Hong Dali. Side Mission 1, Caring Little Prodigal Son. Mission Requirement, Save Cute Little Animals That Is Dying. Kasalukuyang completion level is 100,100. Mission Finish, Reward, Upgrade to the title of Animal's Best Friend. Upgrade Effect, makokontrol lang ng host ang 50 kilo ang mga sumusunod na hayop. Title Level, Level 2. Ang dagdag na paliwanag ng host ay talagang pinaganda. Pinahusay na epekto, ang host ay maaaring komplikadong kontrolin ang mga hayop sa ilalim ng 50 kilo, at ang mga kinokontrol. Ang mga hayop ay konektado sa pag-iisip at malinaw na nararamdaman ang mga emosyon ng kinokontrol na hayop. Kasabay nito, maaaring ibahagi ang mga emosyon sa mga tao sa loob ng radius na 10 metro mula sa gitna ng host. Kung pag-uusapan natin ang nakaraang ordinaryong pamagat, maaari lamang nitong kontrolin ang mga hayop na wala pang 50 kilo. Kung maaari itong makascore ng 10 puntos, pagkatapos ngayon na ang epekto ay pinahusay, tiyak na maaari itong maka-score ng 100 puntos. Huwag nating pag-usapan ang komplikadong kontrol, ang susi ay emosyonal na koneksyon at emosyonal na pagbabahagi. Malinaw, ang sistema ay isang ideya upang maipadama sa mga tao na ang mga hayop ay mabuting kaibigan ng tao, dahil sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kanilang mga puso ay tunay na mamahalin ng mga tao ang mga hayop mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Napakaganda ng system upgrade na ito. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, nararamdaman ko na ngayon ang panloob na pag-iisip ng mga hayop. Hindi ko alam kung paano ito. Sa pag-iisip nito, ibinaba ni Hong Dali ang kanyang ulo at tiningnan ang maliit na nasa kanyang mga bisig. Ang Tiger Gundam ay tiyak na pumili ng espiritual na koneksyon, kumonekta. Sa oras na ito, ang sistema sa kanyang isip ay nagpakita ng dalawang opsyon, mag-isa, group. Ito, pinili muna ni Hong Dali ang mag-isa muna halika, huwag takutin ang iba. Pagkatapos ay naunawaan niya ang mga panloob na aktibidad ni Guntener. Guntener, napakainit ng katawan ni Master. Tuwang-tuwa akong makasama ang aking Panginoon. Mayroon akong masarap na karne ng baka na kinakain araw-araw. Maaari kang matulog kapag busog ka, at kapag nagising ka, maaari kang kumilos ng may katuwaan at magpatuloy sa pagkain kapag ikaw ay nagugutom. Napakaganda ng buhay. Ang foodie na ito. Galit na galit si Hong Dali na muntik na niyang ihagis ang taong ito sa lupa. Kumain buong araw. Kainin kita hanggang kamatayan. Gundamer, ha? Mukhang galit ang amo. Nakakatakot, nakakatakot. Hindi, kailangan kong kumilos ng mabilis na parang layaw, kung hindi, masama kung hindi mo ako bibigyan ng karne sa gabi. Pagkatapos ay nasa kamay ni Hong Dali si Gundamer. Paliko-liko, arko pabalik-balik. Hahaha, itong snack foodie, ngumiti si Hong Dali at inutusan si Gundamer sa kanyang isipan, munting bagay, marunong kang kumain buong araw, pumunta ka at kunin ang aking telepono. Gundamer, Danner, alam ko talaga kung ano ang iniisip ng master. Ang maliit na tigre ay halatang nagulat, at pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali na may mabilog na mga mata ng tigre, pagkatapos ay tumalon ng masunurin, at nagsimulang magsalita sa tabi ng bag ni Hong Dali. Sunggaban mo na lang. Si Tang Moxon, na nakahawak kay Xiaomei sa gilid, ay natulala,
Dali, anong ginagawa ng Gundam? Naghahanap ng pagkain. Tinanong ko ito para tulungan akong makuha ang aking telepono. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, hindi ko inaasahan na talagang mauunawaan ng aming pamilya Gangdaner ang ibig kong sabihin. Napakataas ng IQ ng batang ito. Talaga. Agad namang nagulat si Tang Moxon, kung gayon. Tapos tawagan mo ito. Tang Moxon, hindi ko na inisip kung ano ang ipapagawa dito, ngunit pagkatapos ay iniutos ni Hong Dali, hawakan ang hita. Pagkatapos ang bala ng bakal ay lumipad sa tagiliran ni Tang Moxon, at niyakap ang hita ni Tang Moxon na may snap. Itong munting bastard. Nanginginig ang mga braso ni Tang Moxon sa galit, Dali, bastard ka, maaari mo ba siyang turuan ng magandang bagay? Lahat ng tao sa paligid niya ay natigilan. Wow, ha, parang napakalakas ng skills namin. Tumawa ng malakas si Hong Dali, at pagkatapos ay tiyak na ibinaling ang kanyang atensyon kay Xiao Miao sa mga bisig ni Tang Moxon. Ang Gundamer ay napakasayang merienda, kaya ano ang iniisip ng maliit na pasang ito? Well, tumingin si Hong Dali sa paligid, saka humiga na parang walang nangyari, at sinabing, medyo pagod na ako, magpapahinga muna ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang sinasabi niya ito, ngunit sa kanyang isip ay iniisip niya, kumonekta, grupo. Sa sandaling makumplito ang order na ito, lahat ng naruroon ay natigilan sa isang iglap. Ito ba, Master? Isang mahinang boses ang narinig sa isipan ng lahat. Ang boses ay napakamanipis at malumanay, parang isang bata na maganda ang ugali. Bagamat hindi nila alam kung saan nanggaling ang boses, sa isang iglap ay kilala ng lahat ang may-ari ng boses. Kuting. Parang naramdaman ko ang iniisip ng Master. Ang boses ni Little Meow ay unti-unting tumunog, sa pagtingin sa iyo ng ganito. Maingat na hawak sa iyong mga kamay. Lumalabas na ang temperatura ng isang tao ay ganyan ang init. Para hindi ka mag-alala, nabubuhay akong mahirap. Ang ganda pala talaga ng mundong ito, maraming bago at kakaibang bagay. Katulad ka ng dati kong amo. Mahilig mangasar ng mga pusa sa mga bagay-bagay. Pero hindi ako biniro ng dating may-ari. Bakit ako naiiba sa ibang mga kapatid? Kahit ang aking ina ay hindi ako pinapansin. Ako noon pa man. Gusto kong sundan ang bagong may-ari na ito. Dahil pakiramdam ko ligtas akong sundan ka. Dahan-dahan. Lumaki ako. Tulad ng nanay ko dati. Nakahiga dito ng tamad. Nakapikit na nag-iisip habang nakadilat ang mga mata. Noong una kitang nakilala. Naramdaman kong hindi na ako makakaligtas sa mundong ito. Ngayon, ang bagong may-ari, sabihin mo sa akin, bakit dahil iba ako? Kaya ayaw na sa akin ng dating may-ari. Well, sa totoo lang, gusto ko noon pa man ay mamuhay ng tamad tulad ng isang normal na pusa. Naaalala ko pa, dinilaan ko ang damit mo dahil sa curiosity. Oo naman, amoy mo. Napakadulas ng lupa, maraming beses na mabilis akong makakarating sa iyo nang hindi ginagalaw ang aking mga paa sa harapan. Kahit na hindi ako makatalon tulad ng ibang mga pusa. Pero kagaya ko rin pala sila, sa katunayan, nakakahuli din ako ng mga daga. Talagang gusto kong tumingin sa labas mula rito. Maliwanag na pala ang araw. Hey, Master! Kaya kong tumakbo sa paligid tulad ng mga pasang iyon. Sa araw sa labas. Pwede ba akong matulog ng tamad sa araw? Sa pagtingin sa iyo, alam na alam ko ang kalagayan ko. Para maging katulad ako ng isang normal na pusa. Ganyan ka palagi. Laruan mo akong mabuti. Ganito ba ang kaligayahan ng tao? Palagi kang nakakakita ng mga laruan malapit sa aking pugad. Sa totoo lang, alam ko kung gaano ka kabait. Ngunit madalas akong lahat sila ay gumagawa ng gulo sa mga laruan. Nakikitang hindi ako kayang sisihin ng may-ari. Sa totoo lang, masama ang pakiramdam ko. Pasensya na. Hindi ko na sila babalikan. Patawarin mo sana ako. Natutuwa akong makilala ka. Kung wala ka, malamang wala ako sa mundong ito. Hindi ako mahiga ng dahan-dahan at magpainit sa araw. Gusto mong gumamit ako ng abnormal na hinuhuli kita ng malumanay sa harap ng kamay ko. Ito ay talagang mabuti. Ang aking mga ekspresyon ay makapagpapasaya sa iyo. Ito ay talagang mabuti. Natuklasan ko kamakailan. Itong mga ekspresyon ko ang tinatawag ng mga tao na cute. Naaalala mo pa ba? Maingat mo akong tinulungang maligo. Nagustuhan ko ang lahat ng malikot na kalokohan. Sanay na akong tumitingin sa iyo. Ganito ang tingin ko sa iyo. Napagtanto ko, ang mundo pala ay talagang napakaganda na kaya kong mabuhay. Salamat, hindi mo ako iiwan dahil lang sa iba ako. Binigyan mo ako ng mundo. Ito ang pinakamagandang bagay. Natatakot ako na baka isang araw iwan kita. Pero bago iyon, palagi kong pahalagahan ang oras natin. Hanggang sa araw na matapos ang buhay ko. Lagi akong makakasama mo. Hindi mo ipaparamdam sa iyo na nag-iisa ka. Napakagandang makilala ka sa buhay na ito. Salamat. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng bagong buhay. Hindi umiyak si Tang Moxon, puno ng luha ang kanyang mukha. Ito ay luha. Ito ba ay isang ilusyon? Tumingin si Tang Moxon sa mga taong nakapaligid sa kanya at umiling-iling, hindi. Hindi dapat. Isang luha ang tumulo sa gilid ng mga mata ni Lin Chuyin. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, nakatingin lang siya kay Xiaomei at Bam Ulong, ito ba?
Luha. Umiyak ba ako? Pero, bakit hindi man lang nagbago ang ekspresyon ko? Marahan na sabi ni Li Nianwei tinatakpan ang kanyang bibig, dalawang linya ng malinaw na luha ang bumagsak. Tumingin siya kay Xiao Miao sa mga bisig ni Tang Moxon at naisip sa kanyang puso, Xiao Miao, tiyak na gagaling ka. Dahil ang Young Master ay isang taong maaaring lumikha ng mga himala. Ipinatong ni Hong Dali ang kanyang ulo sa kondongan ni Li Nianwei. Wala naman siyang ginawa. Tahimik lang niyang ipinagpalit ang lahat ng perang ginastos niya sa panahong ito, at pagkatapos ay binuksan ang sangay ng teknolohiya sa system. Ang host ay kasalukuyang may kabuuang 12 puntos ng katangian, mangyaring piliin ng host na gamitin ito. Paraan isa, ay upgrade ang mga kasanayan, decomposition at combination modification. Paraan dalawa, ay upgrade ang mga kasanayan, gem processing and inlay enchantment. Paraan tatlo, pumili ng bagong welfare branch. Sa kasalukuyan ay may dalawang opsyon, teknolohiya, at survival, tandaan, hindi lang isa ang mapipili mo. Nakikinig sa boses ng sistema sa kanyang isipan, sinabi ni Hong Dali nang hindi nag-iisip, pinili ko ang sangay ng teknolohiya. System, ang teknolohiya ay pangunahing gumagamit ng mga attribute point para i-redeem ang mga engineering drawing. Pakikumpirma ang host. Kailangan mo pa bang mag-alinlangan? Hong Dali, kumpirmahin. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, mabilis na tumugon ang system, pinili ng host ang sangay ng teknolohiya, mangyaring maghintay. Ding, maya-maya, isang mahinang tunog ang nagmula sa ulo ni Hong Dali, pagkatapos, isang mahabang progress bar ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Unti-unti nang umuusad ang progress bar. Kasabay nito, dumating ang boses ng system, kasalukuyang nakikita ng host ang teknolohiyang kailangan nito. Mangyaring maghintay. Ang progress bar na ito ay humigit kumulang pagkatapos magbasa ng 2 minuto, muling tumunog ang boses ng system. Teknolohiya 1, Neural Connection Technology Blueprint, Exchange Attribute Points, 30 points. Blueprint na panimula, nabuo batay sa kasalukuyang aktwal na kagustuhan ng host, nilalaman, maaaring makipag-usap sa mga neural signal sa biological na utak bridge teknolohiya, pangunahing function, kontrolin ang endoskeleton upang ilipat ayon sa biological na kalooban. Teknolohiya 2, pagguhit ng teknolohiya ng kontrol ng tunog, mga puntos ng palitan ng katangian, 30 puntos. Panimula sa pagguhit, espesyal na teknolohiya sa pagkontrol ng tunog para sa mga taong tamad. Ang pagkilala sa mga utos na inilabas ng boses ng taong tamad ay nagpapahintulot sa taong tamad na kontrolin ang lahat ng mga dekoryenteng kasangkapan sa silid ng hindi nagsasagawa ng anumang mga aktibidad. Ang dalawang teknikal na guhit na ito. Natigilan si Hong Dali. Ang una ay espesyal na ginawa para kay Xiao Miao, na kung ano ang pinakagusto ni Hong Dali sa ngayon. Ngunit itong pangalawa, parang napakalakas ng bagay na ito. Sa hinaharap, kapag pumasok kami sa silid, sasabihin namin ang, i-on ang ilaw, at ang ilaw ay babukas na may, pop. Pagkatapos ay sinabi niya, i-on ang computer. Naka-on agad ang computer. Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Agad na natuwa si Hong Dali, wow ha ha ha, magiging ganito ang bahay natin sa hinaharap. Pagdating mo sa pinto, buksan mo lang ang pinto. Bubuksan mag-isa ang pinto, ham. Mula ngayon, hihiga na ako sa kama at manunood ng TV gamit ang remote control. Hindi na kailangang kunin ang mga kagamitan. Nang maisip niya ito, naramdaman ni Hong Dali na itinulak ng malakas ang kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, namumula ang mga mata ni Tang Moxon, at itinikom niya ang kanyang bibig at sumigaw, dali, nakakaawa si Xiao Mi, ikaw. Matutulungan mo ba ito? Xiao Miao. Tumingin si Hong Dali sa paligid, parang naramdaman kong naagrabyado ito ngayon lang. Humanap tayo ng paraan para pag-aralan ito. Wala masyadong technician. Ano naman? Pasensya na muna ng ilang araw, tapos tatanungin ko ang punong tiyuhin na maghanap ng solusyon. Hindi ko masabi ang sistema sa isip ko. Walang kwenta ang mag-alala ngayon. Nagkakahalaga ito ng 30 milyon para palitan ang blueprint. Tang Moxon alam na tama si Hong Dali, walang saysay na mabalisa tungkol dito. Ngumuso siya at niyakap ng mas mahigpit si Little Meow, nakakaawa si Little Meow, parang ngayon ko lang narinig na kausap niya ako. Hoy Dali, sa tingin mo ba psychic ang pusa? Siguro nga, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, sinasabi nila ang mga pusa ay may 9 na buhay, kaya talagang posible na maging psychic. At saka, pag-usapan natin ito. Ang maliit na pusa na iyon ay hindi isang ordinaryong pusa, huwag mag-alala, dahan-dahan nating alamin ito. Sa puntong ito, biglang naalala ni Hong Dali, hey, by the way, hindi ba ang bahay mo ay isang pharmaceutical company? Marahil ang gamot na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa Xiaomei. Maaari bang gumawa ng mga ordinaryong presthesis? Hindi ko alam, umiling si Tang Moxon at sinabing, isinasagawa pa rin ng pamilya ko ang plano natin. Posible bang gamitin ito ngayon? Halika na. Nako, muntik ko nang makalimutan kung hindi mo sinabi sa akin, nag-isip sandali si Hong Dali, hindi pa nahahanap ang nunal. Habang sinasabi niya ito, tumingin siya kay Xiao Miao at saka tumingin sa kanya. Siguradong may ideya si Gondamer, na umaarte at yamakap sa kanyang hita, hahaha, oo,
Oo, mas maganda ang ideya ko sa pagkakataong ito. Solusyonan natin ang problema ng multo sa pamilya mo sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay simulan ang pagbuo ng mga prosthetic na limbs. Di ba may medical team tayo sa itaas? Kung tatawag tayo sa kanila para humingi ng tulong, tiyak na walang problema. Well, perpekto iyon. Gamit ang mga blueprint, ang medical development team, at ang tiyuhin ng hepe at si Lin Chuyin, hindi ako naniniwala na si Xiao Miao ay hindi magagamot. Well, okay. Tumingin si Lin Chuyin kay Xiao Miao, at ang kanyang tono ay hindi inaasahang mainit, gusto ko rin itong gamutin. Ha. Ayan. Magtulungan tayo. Pagkatapos isulat ang target, inutusan ni Hong Dali ang dog legs, dalhin mo ako ng aso. Bueno, gusto ko ng mas maliit. Ang mas maliit at mas maganda ay mas maganda, at ang balahibo ay dapat na mas mahaba. Pumunta ka kaagad. Ngayon. Ang lahat ay pamilyar sa mahika ni Hong Dali. Si Hong Dali ay malapit sa mga hayop, at ngayon ay maaari na niyang ipaunawa sa maliit na tigre na Gundam ang kanyang mga utos. Malaking pakinabang ang paghahanap ng aso ngayon. Kung hindi nakakagulat na ang Hong Dali ay napakapopular. Ang batang ito ay may napakabait na puso at kayang makipag-usap sa mga hayop. Hindi nagtagal, ang lalaking paa ng aso ay nagdala ng isang cute na maliit na puting aso. Ito ay talagang isang ordinaryong ligaw na aso, ngunit pagkatapos ng maingat na pangangalaga ng mga alagang hayop na tagapag-alaga sa unang palapag, ang maliit na puting asong ito ay mukhang maganda at maganda, mayroon pa itong maliit na pulang bawtay sa leeg. Ito ay mabuti. Tiningnan ito ni Hong Dali at ngumiti, tuta, halika, ngumiti. Ang maliit na puting aso ay biglang naglabas ng mga ngipin, at ang cute na hitsura nito ay nagpatawa sa lahat ng nasa paligid niya. Well, hindi masama. Ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan, at pagkatapos ay bumaling upang tanungin si Hatsune, Matsuyin, maaari bang gawing mas maliit ang iyong monitoring device at isabit sa bawtay sa leeg nito? O ilagay lamang ito ng direkta sa kurbata. Sa loob. Nang sabihin niya ito, agad na naunawaan ni Tang Moxon, Dali, ibig mong sabihin. Gamitin ang maliit na asong ito para tumingin sa pinto. Kaaway ko. Nakangiting tumango si Hong Dali at sinabing, pag-isipan mo, gaano man katalino ang nunal, hindi niya akalain na ang maliit na puting asong ito ay magiging especially iyan natin, di ba? Itagol na lang natin ito sa laboratorio para malaman nating lahat kung sino ang papasok. Magandang ideya. Tang Moxon. Ngumiti siya at sinabi, hanggat mabilis itong naresolba, hihilingin ko kay tatay na magsimulang magsaliksik tungkol sa mga prosthetic na paa. Sana ay may pagunlad. Maraming may kapansanan sa mundo. Ha. Tumawa ng malakas si Hong Dali, sandali, tapos na ang research, gawin muna natin ito para sa Xiaomei. Maglagay tayo ng mga braso at binti para sa mga may kapansanan, libre lahat. Ito. Tinadyakan ni Tang Moxon ang kanyang mga paa, sinusuportahan ko ang pagkakataong ito. Ikaw. Ngumiti si Li Nianwei at tumango. Magaling dito ang young master. Napakabait niya. Parang wala siyang puso pero may iniisip siya. Karamihan sa mga tao ay natatakot na magbigay ng prosthetic sa mga may kapansanan ng libre. Hindi ko lang maisip. Maraming tao na nakikibahagi sa gawaing kawanggawa ang gumagawa ng malalaking ingay ngunit kakaunting ulan. Nag-a-advertise sila ng may napakalaking kilig. Pero pagdating ng panahon na kailangan na talaga, kahit isang mensahe ay hindi makikita. Ito ay ganap na hindi malinaw kung paano ginagastos ang mga donasyon, at walang paraan upang suriin. Tumingin muli sa young master. Sa pamamagitan ng pagkakaway ng kanyang kamay, ito ay libre. Napakalaki talaga ng gap sa realm na ito. Well, nagsalita si Lin Chuyin mula sa gilid sa oras na ito, bagaman ayaw kong sabihin ito, gusto ko pa ring sabihin ito, ang aparato ng pagsubaybay ay napakasimple, ngunit kung gumagamit ito ng aso, ang epekto ay malamang na napakasama. Agad na nagulat si Hong Dali, ano ang nangyayari? Dahil sa paraan ng paggalaw ng aso. Kalmadong sinabi ni Lin Chuyin, ang ulo nito ay manginig kasama ang katawan nito. Sa madaling salita, kung ilalagay mo ito sa bawtay nito para sa camera, maliban kung ito ay nagpapahinga o natutulog, ang larawan ay mayayanig at madaling mawala sa paningin ng hitsura ng karakter. Seryoso ba ito? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, paano kung subukan muna natin ito? Okay. Tumayo si Lin Chuyin at pumasok sa laboratorio. Isang bulalas na tunog ang narinig. Hindi nagtagal, lumayo ang batang babae na may dalang kagamitan na halos kasing laki ng hinlalaki. Lumabas, ito ay isang eksperimento na ginawa ko dati. Subukan lang ito. Itinali niya ang aparato sa bawtay ng maliit na puting aso at binuksan ang screen ng computer. Hong Dali, Xiao bye-bye, sundan mo siya. Nakaturo kay Li Yang, sinabi niya, tumakbo ka lang at subukan. Sa sandaling nagsimulang tumakbo si Li Yang, alam ni Hong Dali na ang mga salita ni Lin Chuyin ay ganap na tama, computer ang larawan sa screen ay nanginginig. Dapat alam mo na nakatali pa ito ng mahigpit. Ang pangunahing problema ay ang Xiao bye-bye ay mauuntog sa tuwing tatakbo siya. Maliban sa taong nasa harap niya at sa kulay ng kanyang damit, lahat ng iba pa sa screen ay ganap na buo. Hindi makakita ng malinaw.
Si Xiao Baibay ay nagtrabaho ng gusto, ngunit ang problema ay wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi ito madaling hawakan, kung gayon. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, maliban na lamang kung ito ay mananatiling tahimik at manatili sa laboratorio. Ngunit ito ay malamang na hindi. Paano kung ang taong dumating upang magnakaw ng impormasyon ay nakamaskara? Mas masahol pa kung siya ay mukhang isang magnanakaw sa isang martial arts na pelikula. Sa totoo lang, hindi posible na nakamaskara, ngunit halos tiyak na magpalit ng damit. Hindi ito gumagana, pagkatapos ay subukan natin ang isa pang paraan. Nag-iisip ng mabuti si Hong Dali nang biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at tumawa siya at sinabing, "Oo. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin." Nang sabihin ni Hong Dali na nangyayari ito, biglang napukaw ang curiosity ng mga tao sa paligid niya. Well, naalala kong nakarinig ako ng ganoong kwento noon, diretsyong tinawag ni Hong Dali ang paa ng aso, maghanap ng manok, kahit anong manok gagawin, gusto ng malaki. Manok, manok, manok. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang gusto ni Hong Dali. Baka gusto mong ilagay ang camera sa manok. Kahit nalilito ako, hindi ako malabo. Bumaba na lang ako at nagmaneho papunta sa palengke ng gulay. Ito lang marahil ang tanging pagkakataon na makakapagmaneho ako sa palengke ng gulay para bumili ng manok sa sasakyang ito mula noong Praying Angel. Hindi nagtagal, tumakbo pabalik ang lalaki na may hawak na malaking manok. Natuwa si Hong Dali nang makita niya ang malaking inahin, ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Ito ay sapat na malaki. Hoy, ito ay nasa buhok sa ulo. Mag-click sa isang maliit na video head para hindi ito mapaghinalaan ng giants pagdating nito. Hindi ba? Ang malaking inahing ito ay tinatawag na isang mataba. Pwede mo bang ilagay ang camera sa ulo nito? Okay. Tanong ng lahat. Subukan mo. Napangiti si Hong Dali. Malapit na. Inilagay lang ni Lin Chuyin ang camera sa ulo ng malaking inahin, at pagkatapos ay nagutos si Hong Dali, sundan mo siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang lalaking dogleg, subukan mong patakbuhin ito ng 2 beses. Sabi, sa pagkakataong ito ng lahat ay tumingin sa screen ng laptop, agad silang nabigla. Ang larawan sa screen ay napakakinis na halos walang nanginginig, ito ay kasing tumpak ng isang makina. Ito. Napatulala si Tang Moxon, Dali, paano ito nagawa? Napakatatag. Well, nag-isip sandali si Lin Chuyin at naunawaan niya, dapat panatilihin ng manok ang ulo nito. Sa pamamagitan ng pagtiyak sa katatagan nito ay matutukoy ang posisyon nito. Ang sistema ng balanse na ito ay tinatawag na isang feedback control system, na nangangahulugan na maaari nitong tumpak na mapanatili ang orihinal na posisyon ng target sa geodetic coordinate system kapag ang spatial na posisyon ng relative coordinate system ay random na nagbabago. Sistema ng pagkontrol ng feedback. Nagtaas ng kilay si Hong Dali sa pagkakataong ito, mayroon din tayong ganitong sistema. Well, tumango si Lin Chuyin, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa feedback control system, ngunit may isa pang paliwanag, dapat naiintindihan mo lang ako. Sa oras na ito, nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid niya, at nagtanong si Hong Dali, ano ang tawag dito? Ang artillery ng tank na two-way stabilizer. Malumanay na ipinaliwanag ni Lin Chuyin, ang tangke ay mag-iiba-iba sa kalupaan habang gumagalaw. Kapag naganap ang mga bumps at vibrations, ang baril ng baril ay tatagilid din pataas at pababa kasama ang katawan ng sasakyan, at ang anggulo ng taas ay magbabago. Sa oras na ito, ang gyro sensor sa two-way stabilizer ng baril ay agad na maderama ang pagbabago sa anggulo ng taas ng baril, at pagkatapos ay maderama ang dami ng pagbabago, at pagkatapos ay maderama ang halaga ng pagbabago sa kuryente, at pagkatapos ay maderama ang dami ng pagbabago, at pagkatapos ay maderama ang dami ng pagbabago. Nilagyan ng correction force ang baril para mabilis na maibalik ito sa orihinal nitong posisyon. Sa oras na ito, ang sensor ay walang output ng signal, ang puwersa ng pagwawasto ay nawawala, at ang baril ng baril ay hindi na umiikot. Kapag umikot ang katawan ng kotse kapag umiiwas sa mga hadlang, i-convert din ng direct ional stabilizer ang pagbabagong naramdaman ng sensor sa pagpapalakas ng output ng signal ng kuryente, at magdaragdag ng puwersa sa pagwawasto ng direksyon sa baril ng baril sa pamamagitan ng actuator. Sa ganitong paraan, kahit na ang katawan ng kotse ay maaaring. Ang buntot ay nakaharap pasulong at ang ulo ay nakaharap pabalik, ngunit ang bar aisles ay palaging nakatutok sa target na direksyon, sa gayo'y pinapabuti ang katumpakan ng pagbaril ng tangke at ang rate ng unang pagbaril habang kumikilos. Hong Dali. Gaya ng inaasahan sa isang tech geek, kaya niyang gawin ang ganitong bagay. Ipinaliwanag ng malinaw. Mula sa katatagan ng ulo ng manok hanggang sa two-way stabilizer ng artillery ng tangke, medyo malakas ang lukso ng pag-iisip ni Lin Chuyin. Anyway, at least naresoldo na ang problema sa pag-alog ng surveillance screen. Dali, tanong ni Tang Moxon, ngayong nalutas na ito, ano ang susunod nating gagawin? Matapos malutas ang problema sa pagsubaybay, ang natitirang problema ay natural kung paano mahuli ang magnanakaw. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabing, dahil nalutas na ang problema sa manok, bigyan natin ng magandang pagkakataon ang especially iya. Okay. Sinabi ni Tang Moxon na may masayang ngiti, pagkatapos ay gawin natin pag-aralan nating mabuti kung ano ang gagawin. Well, Dali,
magsimula ka muna, at pagkatapos ay maaari nating pag-isipan ang tungkol dito ng magkasama. Well, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabing, naaalala ko na may isang taong matabang tao sa laboratorio mo. Ano ang pangalan ng tinutukso natin noon? Kyo. Nakangiting sabi ni Tang Moxon, hiniling mo ba kay Kyo na dalhin ang malaking inahing ito sa laboratorio? Nako, napakamahal ng kapangyarihan ng kamerang ito. Gaano katagal ang kamera na ito? Lumingon si Hong Dali kay Lin Chuyin at sinabing, masyadong maikli. Well, maaari itong magamit ng kalahating oras. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngunit, sabi niya, nakatingin sa mga pakpak ng malaking inahin, kung maglalagay ka ng baterya sa ilalim ng mga pakpak nito, maaari itong tumagal ng 12 oras. Mabuti naman. Tinatapik ni Hong Dali ang kanyang hita, ang mahabang panahon na ito ay sapat na para kumuha ng litrato. Sa puntong ito, nagsimulang isipin ni Hong Dali ang lahat ng posibleng mga senaryo. Una, dapat na pumasok ang especially iya sa gabi. Nakabukas ba ang mga ilaw sa laboratorio sa oras na ito? Kung patayin mo ang mga ilaw, maaari mong hindi makakita ng malinaw. Bueno, bukas ang mga ilaw at huwag patayin sa loob ng 24 na oras, para makasigurado ka. Sinabi ni Tang Moxon, ang mga ilaw sa laboratorio ay karaniwang hindi nakapatay. Mabuti iyan. Tumanggo si Hong Dali, ang unang hakbang kapag may pumasok na especially iya ay putulin ang monitor, tama ba? Kung gayon ang ating malaking inahin ay maaaring magamit. Gayunpaman, kung ang especially iya ay magtatakpan ng kanyang ulo o mukha ay isang malaking katanungan. Problema, mayroon bang anumang mabuting paraan? Takpan mo ang iyong ulo at mukha. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Nag-isip sandali si Tang Moxon at sinabing, hindi posibleng hilingin sa kanya na kunin ang inisyatiba, ngunit maaari nating tretuhin ito ng hiwalay. Bueno, sabihin sa akin, kung paano gawin ito. Tanong ni Hong Dali. Ang una, nakangiting sabi ni Tang Moxon, kung hindi siya nagsusuot ng maskara, hindi na natin kailangang gumawa ng iba pang espesyal na pagsasaayos. Maghintay lamang at kunan ng larawan ang kanyang hitsura. Ang pangalawa, kung siya ay nagsusuot ng maskara, pagkatapos. Mabangis na sinabi ni Tang Moxon, isara ang pinto at palabasan ang mga aso. Hahaha, magandang ideya. Hinampos ng malakas ni Hong Dali ang mesa, kung gayon, harapin natin ang dalawang sitwasyong ito. Pag-usapan muna natin ang una. Hanggat makuha natin ang pagkopya sa kanya ng impormasyon, magagawa ba ito sa oras na iyon? Maaari ba tayong direktang pumunta sa korte upang yusagan at arestuhin ang mga tao? Well, tama iyan. Nakangiting sabi ni Tang Moxon, kung gagamit ka ng commercial espionage para magnakaw ng mga lihim ng pananaliksik, maaari mong direktang kasuhan ang mga ito kung may ebidensya. Kaya sinabi ko na hindi na natin kailangang gumawa ng iba pang kaayusan. Ang pangalawang opsyon, patuloy ni Hong Dali, kung nagsusuot siya ng maskara at hindi namin makuhanan ng litrato ang kanyang hitsura, ilagay ang lahat ng Tibetan Mastiff na binili ko sa laboratorio at kagatin siya hanggang sa hindi na niya maalagaan ang kanyang sarili. Okay. Nagpakita si Tang Moxon ng isang pares ng cute na maliliit na ngipin ng tigre at nakangiting sinabi, tiyak na pagsisisihan niya iyon. Sa wakas, pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong siya, Dali, itutuloy ba natin ang dati nating plano? Kailangang magbago ang naunang plano. Umiling si Hong Dali at sinabing, baguhin natin ito sa isang katotohanan at isang kasinungalingan. Aayusin natin ang naaayon depende sa sitwasyon. Dapat tayong makipag-ugnayan kay Uncle Tang. Okay. Sa susunod na araw. Tang's Pharmaceuticals. Kyo, para saan mo dinadala ang manok na ito? Tiningnan ng isang medikal na mananaliksik ang matabang Kyo na may hawak na malaking manukan sa kanyang kamay at nakasimangot, bawal kaming mag-alaga ng manok sa aming laboratorio. Para sa mga alagang hayop, nagpaplano ka bang gumawa ng sopas ng manok para sa amin? Ano ang tungkol dito? Itinaas ni Kyo ang hola at sinabi, kasalukuyang inoobserbahan ang eksperimentong paksa. Sinabi ni Mr. Tang na tawagan ako. Dalhin mo muna ito at obserbahan ito ng ilang araw. Oh, ayan na. Ang eksperimento ay hindi namamalayan na bumalik at sinabing, pagkatapos ay humanap ng lugar na paglalagyan nito, at tandaan na huwag itong palabasan, upang hindi maging sanhi ng paglipad ng mga manok. Tumalon ang aso. Okay, walang problema. Napatawa si Kyo at nakahanap ng lugar kung saan ilalagay ang manukan, kung saan makikita na lang niya ang computer na responsable sa pag-iimbak ng data sa hindi kalayuan. Makalipas ang 3 araw, sa malaking conference room ng pangunahing gusali ng Tang's Pharmaceuticals, tiningnan ni Pangulong Tang Ruzi ang mga empleyado sa ibaba na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkadating ng lahat, dahan-dahan niyang sinabi, gusto kong sabihin sa iyo ang ilang magandang balita. Ang aming anti-thrombotic na pananaliksik at pagpapaunlad ng gamot, tapos na ang trabaho. Nang matapos niyang sabihin ito ay agad siyang natigilan. Matapos ang isang maikling pagkabigla, ang buong empleyado ng kumpanya ay nagsaya. Hahaha, sa wakas tapos na. Ang galing. Oo, lahat tayo ay nakahinga ng maluwag ngayong nabuo na ang gamot na ito. Hanggat ang gamot na ito ay nasa merkado, ito ay tiyak na magiging isang malaking hit.
Kung ito ay mahusay na natanggap, ang iba pang mga gamot ng aming kumpanya ay magkakaroon din ng makabuluhang paglago ng benta. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga batang empleyadong naruroon, habang ang ilan sa mga nakatatanda ng kumpanya ay higit na maingat. Isang tao ang nagtanong, Mr. Tang, ano ang nangyayari? Ito ay magtatagal bago mabuo ang gamot at mailagay sa merkado, tama ba? Bueno, tumanggo si Tang Ruzi, kailangan pa rin ng panahon ng mga klinikal na pagsubok upang makita kung may anumang mga side effect. Mas mabuting maging ligtas, sabi ng isa pang tao. Kung hindi, kung mayroong anumang mga side effect, magkakaroon ito ng malaking epekto sa reputasyon ng aming kumpanya. Oo, alam ko. Dahan-daang tumayo si Tang Ruzi, pinalakpakan ang kanyang mga kamay, at ngumiti sa lahat ng empleyadong naroroon, lahat, mangyaring manahimik. Dahil sa matagumpay na pag-unlad ng gamot. Sa mga mata ng lahat na puno ng pag-asa, dahan-daang sinabi ni Tang Ruzi, bawat empleyado sa kumpanya ay makakatanggap ng pulang sobra na 1,000 yuan. Bukod pa rito, lahat ay masisiyahan sa party ngayong gabi. Babayaran ng aming kumpanya ang mga gastos. Nagkaroon ng isa pang maikling katahimikan, at pagkatapos ay may tagay sa langit. Mabuhay! Hahaha! Maaari kang magkaroon ng karnabal na may mga pulang sobra. Ha. Mr. Tang, mahal kita. Mr. Tang, alagaan mo ako, alam mo kung paano magpainit ng kama. Haha, ikaw na batang babae, ang relasyon ni Mr. Tang at ng kanyang asawa, mabuti naman. Masaya lang ako, haha. Ito ay 1,000 dolyar. Okay. Iniunat ni Tang Ruzi ang kanyang kamay at pinindot ito, at saka ngumiti, pumunta tayo sa departamento ng pananalapi ngayon. Tanggapin ang pulang sobra, at pagkatapos ay maaari kang magkaroon ng isang mahusay na oras. Gayon din, mga pinuno, mangyaring manatili dito, mayroon pa akong gagawin. Kabanata 289 ang kawawang nunal. Maya-maya pa ay nagsitakbuhan na ang lahat ng mga batang empleyadong naruroon. Pagkatapos lamang ng ilang senior executive na naiwan sa conference room, huminto si Tang Ruzi sa pagngiti at mahinahong sinabi, ang mga tao ngayon ay ang mga ganap na backbone na miyembro ng aming kumpanya. Naniniwala akong alam na ng lahat ang tungkol sa pag-leak ng data ng pananaliksik sa droga ng aming kumpanya. Hindi ko nasasabihin sa iyo ang higit pa tungkol sa mga partikular na dahilan o proseso. Sa pagkakataong ito, naniniwala ako na mas mauuna pa natin ito. Mr. Tang, sabi ng mga sumusunod. Mataimtim na sinabi ng isang senior executive, sigurado ka na ba sa pagkakataong ito? Oo. Ngumiti si Tang Ruzi at nagsabi, dahil sa pagkakataong ito, peke ang internal research laboratory ng aming kumpanya. Fake. Fake talaga. Oo, hindi ko inaasahan. Bakit hindi ko alam? Mister, nailipat ni Tang ang laboratorio. Malaking bagay talaga ito. Tumawa si Tang Ruzi habang nakikinig sa talakayan sa ibaba. Ngumiti siya at sinabing, oo, ang totoong laboratorio ay nasa ika-10 palapag ng Chenwei Building. At ang balita na binanggit ko na sinaliksik ang gamot ay nanggaling sa kanila. Kaya nga, hahaha. Nang marinig ang sinabi ni Tang Ruzi, tumawa ang lahat ng naroroon, at ang ilan ay masayang nagsabi, hindi mo na ito maaaring magnakaw sa pagkakataong ito, hehe, nag-aalala sila kaya tumitig na lang sila. Okay, ipinalakpak ni Tang Ruzi ang kanyang mga kamay. Kaya sa pagkakataong ito, lahat ay makakapag-relax na talaga. Aba, gamabi na. Lumabas tayo at magpahinga, kumain, at pagkatapos ay pumunta kung saan mo gusto para sa paglilibang at libangan. Ibabalik sa iyo ng kumpanya. Okay. Tara na. Haha, ang oras ay walang hinihintay. Tumayo ang lahat at mabilis na umalis sa gusali ng Tang's Pharmaceutical. Gamot sa kagubatan. Ang misteryosong figure ay nakaupo sa opisina, sinasagot ang telepono, ibig mong sabihin, inilipat ni Tang Ruzi ang laboratorio sa ika-10 palapag ng Chenwei Building. Ang kasalukuyang laboratorio ng Tang Pharmaceutical ay isang walang laman na shell. Oo, ang pangunahing upuan. Maingat na sinabi ng taong nasa telepono, nakikipag-dinner ako sa kanila ngayon. Hindi pa ako napapansin ni Tang Ruzi. Ang Chenwei Building ay teritoryo ng pamilyang Hong, at hindi madaling pumasok dito. Oo. Anong mahirap? The manager said disdainfully, maraming tao ang pumapasok at lumalabas doon araw-araw. Ginawa ito ng ating mga tao sa loob ng maraming taon, kaya relax lang. Okay. Nakapos ang taong nasa telepono. Pagkatapos ng isang paghinto, muli siyang nagtanong, pagkatapos ng bagay na ito, maaari ba akong? Well, hindi mo na kailangang makipag-ugnayan sa akin sa hinaharap. Ang receptionist ay mahinahong sumagot, pagkatapos ng bagay na ito, ang iyong anak na babae ay babalik siya sa iyo sa lalong madaling panahon, at maaari kong garantiya na siya ay ganap na hindi nasaktan. Pagkatapos, salamat, Ginoo. Ibinaba ang telepono. Umupo ang manager sa sofa at nakangiting sinabi, Humph, paglaruan kita. Hindi kita papakawalan kung totoo man o mali. Siyempre hindi ko hahayaan. Pagkatapos ng trabaho ngayon, malaki siguro ang tiwala ng Tang's Pharmaceutical, hehe. Sa future, sa lugar ng medisina sa Tianjin City, mag-isa lang ang kumpanya ko sa larangan ng medisina.
Ngumiti siya saglit at pagkatapos ay nagutos, sabihin mo sa kanila at magsimulang kumilos. Okay. Sa main set. Kuya Duan, ang tagal mo na dito, hindi ka ba nagsusuka? Tumingin si Tang Ruzi sa business manager ng kumpanya na si Duan Yushi na kababalik lang mula sa banyo, at humakbang paarap sa kanyang mga balikat, well, I see. Mukhang hindi ka pa nakakasaya. Halika, masaya ako ngayon. Inom pa tayo. Mr. Tang, uminom ka na lang. Hindi na talaga ako makakainom. Matanda na ako at hindi na maganda ang kalusugan ko. Si Duan Yushi ay 56 na taong gulang. Medyo mataba, na may maraming pagkawala ng buhok, umiling siya ng walang magawa, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, tumutugon lang ako sa sitwasyon. Totoo naman yan, magpahinga ka muna. Tang Ruzi tumawa siya at nagpatuloy sa pag-inom kasama ang iba. Mga pharmaceutical ni Tang. Isang figure ang pumasok sa pasukan ng laboratorio, umakyat mula sa dingding na parang tuko patungo sa camera, at pagkatapos ay nag-install ng lens fixing device upang ayusin ang larawan ng camera sa sandaling ito. Pagkatapos nito, pumunta siya sa lupa upang kumalikot sa password saglit, at mabilis na pumasok sa laboratorio. Pagkapasok niya sa laboratorio ay agad niyang hinanap ang monitoring device. Umakyat siya sa pader na parang tuko at pinakialaman ang lahat ng monitoring device sa laboratorio. Pagkatapos ay lumapag siya at nagsimulang maghalungkat. Pagkaraan ng ilang sandali, at nakakita ng nakaprint na material. Matapos makuha ang mga materyales, tumanggaw siya ng may kasiyahan, at pagkatapos ay lumakad sa pangunahing computer ng laboratorio at tumingin sa paligid. Walang problema, maliban sa isang malaking hen sa isang hall para sa taong ito, isang komersyal na especially iyan na nagpapakita pa rin ng malaking interes, kumuha siya ng isang tranquilizer pistol mula sa kanyang bulsa, at sa mahinang, pop, na tunog, ang malaking hen ay agad na nahulog sa lupa. Matapos magawa ang lahat, binuksan ng especially iya ang computer, ni-crack ang password, at pagkatapos ay kinopya ang lahat ng impormasyon sa loob. Nang matapos na ang lahat ay lumabas na siya. Gusali ng Chen Wei. Pumasok sa elevator ang isang binata sa edad na 30s na nakasuot ng suit na may dalang backpack at dumiretso sa ika-8 palapag. Pagkatapos ay kinuha niya ang fire escape. Sa ika-10 palapag, nagpalit siya ng itim na night jacket mula sa loob ng backpack, binuksan ang pinto, at palihim na pumasok. Umalis pagkatapos ng kalahating oras. 10:30 p.m., Forest Medicine. Hehehehe, tiningnan ng misteryosong figure ang dalawang dokumentong tahimik na nakalatag sa mesa, at nakangiting sinabi, Tang Ruzi, parang mga multo akong nakikipag-away sa paligid mo, pero sa huli, hindi ka pa rin makatakas sa palad ko. 2 kopya. Impormasyon, totoo ang isa at mali ang isa. Haha, ano ba? Basta matakasan ka sa laboratorio ko, hindi ka pa rin makatakas. 2 kopya. Impormasyon, totoo ang isa at mali ang isa. Haha, ano? Wu Shishin. Napangiti siya saglit at saka nagutos, pumunta ka at subukan ang mga sangkap ng gamot. Tingnan mo kung alin ang totoo at alin ang mali. Hindi nagtagal, lumabas ang katulong dala ang impormasyon. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang katulong na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Chief, lumabas na ang test sheet. Ang impormasyong kinuha mula sa Tang's Pharmaceutical Laboratory ay peke. Ang mga sangkap ng gamot na nasa loob nito ay hindi angkop para sa mga namuong dugo. Ang mga sangkap sa iba pang gamot na kinuha mula sa Chen Wei Building ay lahat ay angkop para sa anti-thrombotic na layunin. Ang tanga mo Tang Ruzi. Ang punong ehekutibo ay nasa mabuting kalooban at tumawa, agad na hilingin sa mga mananaliksik na maghanda ng 10 dosis ng gamot ayon sa formula sa dokumentong ito. Bukas ng umaga, magdaos ng isang press conference at sabihin na binuo namin ang gamot. Kunin ang pinakabagong mga anti-thrombotic na gamot, go. Oo. Agad namang umalis ang katulong. Hahaha. Tuwang-tuwa ang punong ehekutibo at tumawa, hindi nahulaan ng tanga na ito na si Duan Yushi ang nunal ko hanggang ngayon, hahaha. Hoy, magandang trabaho, buddy. Pagkatapos magnakaw ayon sa datos ng pananaliksik ng pamilyang Tang, ang dalawang especially iya ay lumabas sa maliit na pinto ng Forest Pharmaceutical Company. Tuwang-tuwa silang pumalakpak at sinabi ng isa sa kanila, pagkatapos ng trabahong ito, magkakaroon tayo ng pera. Kuya, Forest Pharmaceuticals, hindi magpapadala ng killer para patahimikin siya, di ba? Ang isa pang tao ay maingat na tumingin sa paligid, ang pangunahing opisina ay sobrang nakakatakot, palagi kong nararamdaman na ang pagtingin sa kanya ay parang pagtingin sa isang multo. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Xian Renyin, kung maglakas loob siyang pumatay ng tao at patahimikin siya, hinding-hindi siya pababayaan ng ating organisasyon. Well, may katuturan ang sinabi mo. Isumbong muna natin ito sa mga nakatataas. Then leave now, otherwise, habang sinasabi niya ito, bigla niyang naramdaman na may mali sa paligid niya, Kuya, hindi mo ba nararamdaman na may mali? Bakit napakaraming Tibetan Mastiff dito? Oo, bakit sila ganito? Kaya, takot na takot ang mga paa ng isa, tumakbo. Darating ang mga asong iyon. Wow! Ang dalawang especially iya ay pinabura ng isang grupo ng mga Tibetan Mastiff. Pagkatapos noon, sa wakas ay dahan-daang lumabas ang ilang tao sa gilid.
Ang isa sa kanila ay isang babae at nakangiting nagsabi, "Dali, napakaganda ng ginawa mo sa pagkakataong ito." Sa wakas ay nahuli ang dalawang especially iyan na ito. Hindi na kailangang magtanong, ang mga taong ito ay likas na hinihintay ni Hong Dali ang grupo. Haha, deserve mong tretuhin ng ganito para sa paggawa ng ganoong bagay. Ngumuso si Hong Dali, dalhin silang lahat at tumawag ng pulis para sa pagtatanong. Huwag na lang natin pansinin ang bagay na ito, hehe. Pabor sa mahigit 100 Tibetan Mastiff, itong kawawa. Well, okay, ang iba ay depende sa bukas, hehe. Nakangiting sinabi ni Tang Moxon, "Dali, tapos na ang krisis ng ating pamilya, anong reward ang gusto mo?" Hindi naman. Reward. Anong reward ang gusto mo? Nagtataka si Hong Dali, anong reward ang gusto mo para sa akin kung hindi ka uuwi sa gabi para matulog? Inaantok na ako, bilasan mo. Ang laking tanga mo. Maaga pa kinaumagahan. Forest Pharmaceutical Press Conference. Ang buong malaking conference room ay napuno na ngayon ng mga reporter at eksperto. Ang mga tao sa entablado sa harap ay mahusay na nagsasalita tungkol sa mga paghihirap at mga hadlang nakasangkot sa pagsasaliksik sa anti-thrombotic na gamot na ito. Napakasakit ng puso para sa mga nakarinig nito, at mga luha para sa mga nakarinig nito, na halos pumutok ito sa kisame. Ang matagumpay na pananaliksik sa anti-thrombotic na gamot na ito ay masasabing isang milestone sa kasaysayan ng medikal. Ang pangunahing dahilan ay ang anti-thrombotic na gamot na ito ay maaaring ganap na mapahina ang mga daluyan ng dugo at maalis ang mga blockage ng dugo. Masasabing hanggat hindi pa kumpleto ang paralysis, itong anti-thrombotic na gamot ay kayang gumaling ang lahat ng pasyente. Ngayon, malakas na sabi ng host sa entablado, hayaan ang lahat na masaksihan ang milagrong nangyayari. Pharmaceutical ni Tang. Si Tang Ruzi ay nakaupo sa kanyang mesa, nakikinig sa ulat ng sekretarya, Mr. Tang, Forest Pharmaceuticals. Ay nagdaos ng press conference. Ang aming mga resulta ng pananaliksik ay muli na. Napaka-ekspresyon ng sekretarya. Malungkot, sa pagkakataong ito, muling nalik ang aming data ng pananaliksik. Well, okay, pwede ka munang bumalik, don't worry. Mahina hong sinabi ni Tang Ruzi, lahat ay dapat na ayon sa nararapat. Bilang karagdagan, ang impormasyon ay hindi dapat ilabas upang maiwasan ang pagyanig sa moral ng militar. Alam mo ba? Oo, alam ko. Agad namang umatras ang sekretarya. Haha, sa pagkakataong ito, sapat na para sa kanila ang uminom ng isang palayok. Pagkaalis ng sekretarya, ngumiti si Tang Ruzi at hinawakan ang kanyang baba, "Hong Dali, ang brat na yan, nakakasira talaga ang galaw na ito, haha, naniniwala akong maghihintay ako. Siguradong malaking sorpresa ang mangyayari kapag may pulis na dumating sa pinto." Sa pagtatapos, walang magawang umiling si Tang Ruzi, "Hindi ko inaasahan na si Duan Yushi ang magiging nunal. Nako, pagkatapos akong sundan ng maraming taon, nangyari ito. Talagang. Forest Pharmaceutical Press Conference. Habang ang mga tao sa podium ay nakakaramdam ng pagmamalaki, biglang sumugod ang isang malaking grupo ng mga pulis. Hawak ng pinuno ang isang warrant ng pag-aresto sa kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses, "Ayon sa ulat, ang iyong kumpanya ay gumamit ng komersyal na paniniktik upang magnakaw ng data ng pagsasaliksik ng mga kasamahan at itago ito para sa iyong sarili. Ikaw ngayon ay may karapatan kang manahimik, at mangyaring sumama sa amin kaagad." Pagkasabi nito, ikinaway ng pulis ang kanyang kamay at sinabing, "Dakpin silang lahat." Nagkagulo ang buong karamihan. Kabanata 270 matuto mula sa alibughang si Muyoxi. Siyempre, hindi mo masasabi kung ano ang iniisip mo sa iyong puso kaya namula lang si Muyoxi at sinabi sa screen, "Ayos lang ang lahat, salamat, matanda, sa iyong pag-aalala." Ay, haha, ayan. Mabuti naman. Taos pusong sinabi ng matanda, "Yushi, mag-aral ng mabuti, tandaan na magsulat ng higit pang mga diary, at basahin ang mga ito kapag may oras ka sa hinaharap. Naniniwala ako na magiging malaking inspirasyon ito sa iyo." Muyu. Muntik na akong umiyak kanina. Kwento ito ng Aliberga. Kung malalaman ng aking mga anak ang bagay na ito sa hinaharap, ang aking imahe ay ganap na masisira. Mabilis siyang tumango, "Okay, Great Elder, naiintindihan ko." Natahimik si Muyoxi. Ahem, umubo si Hongtu ng 2 beses at dahan-daang sinabi, "Bueno, magsimula na tayo sa pag-uusap. Magsimula tayo sa negosyo. Xiaoyi, sabihin mo muna sa akin, may mga bagong ideya ba si Dali?" Noon pa man, napaka-creative ng batang ito, napaka-optimistic ko sa kanya. Pinigilan ni Ling Xiaoyi ang kanyang pagtawa at tumango, "Pumunta ako ngayon para kausapin ang Master at ang Elder tungkol sa wakas. At ang ideya ng Young Master ay may kaugnayan din dito." Hinawakan ni Hong Wigyo ang kanyang baba, "Pinag-uusapan mo ang kawalang ingat ni Dali. Ang website na naitatag. Well, ito ngayon ay pinagsama sa Turkey Bookstore, tama ba?" Pagkatapos ng pagsasama, ang bilang ng mga pagbisita sa bookstore na ito ay sinasabing mas mataas. Oo, tumango si Ling Xiaoyi. Nakumpleto ng terminal ang pagsasama sa Turkey Bookstore sa nakalipas na ilang araw. Ang library ay ganap na konektado, at ang pang-araw-araw na trapiko ng IP ay tumaas sa 1.5 milyon. Sobra.
Hinawakan ni Hong Wigyo ang kanyang baba, gusto mo ako. Pagbubukas ng isang hiwalay na seksyon para sa literatura sa Change Search. Well, magandang ideya iyon. Dapat ko talagang i-promote itong N. Originally, reasonable naman ang sinabi niya. Kung ang endpoint ay mas mahusay sa Change Search Engine, kung ipopromote mo ito, naniniwala ako na ang trapiko ng IP ay maaaring tumaas muli ng malaki pagkatapos ng lahat, ang dalawang pinakamalaking website ng dokumento sa bansa ay pinagsama-sama na ngayon, na siyang momentum upang mangibabaw sa mundo. Kung nag-advertise ka ng maayos sa oras na ito, ang epekto ay magiging napakataas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pinag-uusapan ni Ling Xiaoyi ay hindi ito, guro, sinabi ng young master na mabuti para kay Change na mag-advertise, ngunit ang ibig niyang sabihin ay hindi lang sa Change ang pag-advertise. Anyway, si Change ay nag-a-advertise, walang masama sa advertising, kaya pumayag na lang si Ling Xiaoyi. Ha! Hindi lang sa Change. Si Hong Wigyo ay medyo kakaiba sa pagkakataong ito, kung gayon, ano ang palagay mo tungkol sa dali na ito? Bueno. Ang bagay na ito, nag-isip sandali si Ling Xiaoyi at humingi ng mga tagubilin. Sabi niya, mas mabuting hilingin ko sa young master na ipaliwanag ito ng personal. Hindi ko masyadong maintindihan. Sige, hilingin mo sa kanya na magpaliwanag. Tumango si Hong Wigyo. Hindi nagtagal, pumasok si Hong Dali sa maliit na conference room. Nang makita niya ang video conferencing sa kanyang laptop, agad siyang natuwa. Tatay, tito, lahat ba kayo ay gumagamit nito para sa mga pagpupulong ngayon? Medyo uso ito. Bastos ka, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Tumawa si Hong Wigyo at pinagalitan, sabi mo may magandang ideya ka tungkol sa dulo, sabihin sa amin kung ano yun. Oh, okay. Si Hong Dali ay karaniwang walang pakialam sa mga bagay dito, ngunit ang kanyang ama ay sumigaw, sinabi niya sa kanyang sarili, syempre kung ano ang kanyang sasabihin, medyo nakakaabala lang para sa akin na magbasa ng mga nobela sa aking mobile phone. Mobile phone. 2 beses na bamulong si Hong Wigyo, at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Dali, ang ibig mong sabihin ay development, nagbabasa sa mobile phone. Talagang. Tumango si Hong Dali at sinabing, plano kong kumuha ng mobile reading client at hayaan ang mga taong mahilig magbasa ng mga libro na i-download ito. Magiging maginhawa at mabilis ito, at hindi mo na kailangang ipasok ang address sa bawat oras. Ang susi ay napakabagal maglagay ng address at magbasa ng libro. Ang bilis ng pagbubukas ng page ay nakakadismaya. Mabagal ang kanyang perpektong kombinasyon ng telepono, lalo na ang mga telepono ng ibang tao. Paano ang mga tamad na nagbabago sa mundo? Sa tuwing makakaisip si Hong Dali ng bagong ideya, palagi siyang nagsisimula sa kung paano makatipid ng oras at pagsisikap para mas ma-enjoy niya ito. Mobile client, ito ay isang bagong rangkang, ang alam ni Hong Wigyo noon ay buksan ang mobile browser at ilagay ang address ng Book-Station, at pagkatapos ay lalabas ang interface ng Book-Station. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mobile reading client na ito, at agad siyang nagtanong, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Kung paano ito gagawin partikular, hindi ko alam kung anong uri ng programa ito mula lamang sa sinabi mo tungkol sa mobile phone reading client. Sa totoo lang, ito ay isang napakasimpleng integration program, inayos ni Hong Dali ang kanyang mga naiisip at sinabi, ito ay katumbas ng isang software. I-install ito sa iyong mobile phone. Maaari kang pumasok sa library sa isang pag-click lang, at pagkatapos ay makakahanap ka ng mga libro sa pamamagitan ng paghahanap ng mga rekomendasyon, paghahanap ng mga keyword, at iba pa. Ang pinakamahalagang bagay ay makakatipid ito ng maraming trapiko. Dahil karamihan sa trapiko, sa ganitong paraan ay kailangan mo lang mag-download ng trapiko. Para sa mga libro ang pabalat at teksto. Sinabi niya na ito ang bentahe ng mga kliyente sa pagbabasa ng mobile sa mundo. Mobile reading client, dahil karamihan sa traffic na kailangang i-download ay isinama sa client, at kailangan lang itong ma-download ng isang beses. Sa ganitong paraan, kapag naghahanap ng libro, kailangan mo lang mag-download ng text gaya ng cover at introduction text. Magkaiba ang mga pahina. Maraming bagay ang kailangang i-download ng paulit-ulit. Upang ilagay ito ng simple, ito ay ang parehong bagay. Kailangan mong i-download ito kapag binuksan mo ang unang pahina, at kailangan mong i-download ito kapag binuksan mo ang pangalawang pahina. Ito ay medyo mahirap. Oo naman, ang mga taong naruroon ay pawang mga elite. Naunawaan ni Hong Wigyo ang mga pakinabang ng bagay na ito sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Hong Dali. Diretso siyang tumango at sinabing, well, this is a good idea. It will really be much more convenient to read in the future. Then I will go back ask the technician to develop a program. Oo nga pala, Dali, ang bagay na ito ay kailangang konektado sa pangunahing database ng website, di ba? Kung hindi, ang binabayarang pagbabasa ay hindi maaaring pagsabayin, at ang mga mambabasa ay mapag-alitan kung sila ay magbabayad ng 2 beses. Bueno, dapat itong gawin. I think, nakangiting sabi ni Hong Dali, ayokong gumastos ng pera pabalik-balik, napakagulo. Sa pagtatapos, idinagdag ni Hong Dali, siya nga pala, tatay, tandaan na i-install ang mga link para sa mga gantimpala, inirekomendang mga ticket, buwan ng pass, at iba pa. Ito ay magiging maginhawa upang gantimpalaan siya.
You little prodigal, tumawa si Hong Wigyu. Alam ko, kakausapin ko ang technical department pagbalik ko, at pwede ka munang maglaro. Sige, alis muna ako. Sabi ni Hong Dali at lumabas ng conference room. Pagkaalis ni Hong Dali, ang pinakamatandang nakatatandang Hong Tu ay nagsimulang magturo kay Muyaksi ng King Time. Yaksi, nakita mo ba? Ang batang si Dali ay malikhain. Sa panahong ito ay isang panahon kung saan ang pagkamalikhain ay hari. Kailangan mong maging malikhain sa lahat ng iyong ginagawa. Pagkamalikhain. Ang pagsunod lamang sa mga hakbang ay hindi gagana. Nanlumo si Muyaksi. Akala ko ako rin ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng aking pamilya, ngunit ngayon ako ay naging isang negatibong halimbawa. Hindi naman sa hindi ako nagsusumikap, masyadong teknikal ang kabilang partido. Halos mabaon ang ulo ni Muyaksi sa kanyang dibdib. Elder, naiintindihan ko, ang itinuro mo ay. Sa oras na ito, hindi na nakatiis si Hong Wigyu. Kai, napakagaling na ni Yaksi, hindi mo ito mapapabayaan. Kung ikukumpara kay Dali, gaano man siya kalakas, kailangan niyang lumuhad sa harapan ng swerte ni Dali. Ang kulang kay Yoshi ay bahagi lamang ng swerte, kaya hindi niya masyadong mapipilit ang mga bagay. Totoo naman. Hinaplos ni Hong Tu ang kanyang balbas kaya sabihin sa akin, mayroon bang anumang paraan upang mapabuti ang swerte ni Yoshi na may lakas, ngunit walang mga pagkakataon. Nag-isip sandali si Hong Wigyu at seryosong sinabi, sundan mo si Dali, nalaman kong parang niloloko niya si Dali. Good luck. Lalong nanlumo si Muyaksi. Well, huwag muna nating pag-usapan iyon. Hinawakan ni Hong Tu ang kanyang balbas, nag-isip sandali, at biglang nagsabi, nga pala, Wei Guo, ano ang nangyari noong nakaraan? Nagtanong ka ba ng malinaw tungkol sa follow-up ng lupain? Mula sa bundok Tianjing hanggang sa West 4th Ring Road. Mabagal na sinabi ni Hong Wigyu, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito sa ngayon, ngunit nararamdaman ko ito. Sa tingin ko wala naman silang masamang intensyon. Sa madaling salita, ikinaalarma ng swerte ni Dali ang mga nakatataas. Ang kanilang opinyon ay kung ito ay maaaring gastusin ni Dali, hindi siya mawawalan ng pera. Sa pagkakataong ito, medyo matigas ang suporta ni Dali. Ngayon hulaan ko. At least alam ng buong Tianjing City na walang nang ahas na hawakan siya. Ang brat na ito ay parang demonyong hari, at walang nang ahas na magmalasakit sa kanya sa paglalakad sa buong Tianjing City. Hindi pa niya alam. Humalaklak si Hong Tu at sinabing, sa tingin ko siya ay medyo low-key na ngayon, nananahimik. Siya ay tila hindi kailanman nagkakaproblema maliban sa paggastos ng kaunting pera sa wala. Ano? Totoo ang sinabi ni Hong Tu. Speaking of it, kadalasang ganito ang Hong Dali. Ito ay talagang low-key. Sa tingin mo ba kadalasan ay lumalabas siya para magpakitang gilas? Hindi. Okay lang bang pukawin ang mga hanggal na mayamang second generation na mga tao at hilingin sa kanya na tapakan ito? Hindi rin. Kahit na ang Hollywood ay kasing yabang ng anumang bagay, hindi nagkusa si Hong Dali na umatake syempre, dapat namamaga ang mukha ng Hollywood dahil sa masampal. Ang problema ay hindi talaga si Dali ang nagkusa. This guy is simply he just never pretend to be cool and sinampal ka sa mukha, kadalasan pinaglalaroan lang niya sarili niya. To use a common saying, ang brat na ito ay parang bastard. Gagawa siya ng kalokohan para sa iyo ng tahimik, at pagkatapos ang ingay na ginagawa niya ay madalas na maririnig ng buong mundo. Hindi makatiis. Hindi bababa sa alam ni Hong Wigyu na tinatrato na ngayon ng Hollywood si Hong Dali bilang numero 1 kaaway nito, ngunit si Hong Dali mismo ay hindi pa ito alam. Marahil ay may iba na siyang ginagawa ngayon, at hindi niya tinuturing na kalaban ang Hollywood halimbawa anong uri ng kliyenteng nagbabasa ng mobile phone ang nakuha natin ngayon. Mukhang hindi ito makakalaban sa Hollywood. Itong brat, hayaan mo siyang mag-isa. Walang magawang ibinuka ni Hong Wigyu ang kanyang mga kamay, hindi ko pa rin siya makontrol. Ang magagawa ko lang sa ngayon ay tiyakin na mayroon siyang sapat na pera, ngunit narinig ko na nagkukulitan siya ngayon ang mga bagay na iyon ay nakatulong na sa kanya na kumita ng maraming pera. Kailangan mong tanungin si Xiaoyi para sa mga detalye. Sa puntong ito, tumingin si Hong Wigyu kay Ling Xiaoyi, na may ekspresyon ng kaginhawaan sa kanyang mukha na parabang ang kanyang anak ay naging dragon at phoenix. Xiaoyi, ngayon magkano ang pera sa account ni Dali? Hindi ko pa alam. Maaari mo bang sabihin sa amin? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.